Si Jason ay isang taong handang magkaskas ng gintong credit card nang hindi kumukurap para lamang makabili ng ilang pekeng kaibigan na makakasama niyang uminom. Samantala, si Nathan naman ay kailangang magtiis sa tuyong kanin at simpleng pagkain upang makatipid ng bawat sentimo para maipadala ang pambayad sa gastusin ng kanyang pamilya. Sila ay dalawang ganap na magkasalungat na mukha ng buhay sa unibersidad. Si Jason ay isang gwapo at mayamang freshman na laging masayahin sa paningin ng iba. Ngunit sa likod ng kanyang maliwanag na ngiti ay nakatago ang mga sugat na iniwan ng pang-aabuso ng sarili niyang ama, si Michael. Samantala, si Nathan ay isang malamig at mailap na senior student na halos mawalan na ng lakas dahil sa mabigat na responsibilidad bilang haligi ng kanyang pamilya. Isa ang gumagamit ng pera upang lutasin ang lahat ng problema, habang ang isa naman ay may paghamak sa mga taong ipinanganak na mayaman. Natural lamang na hindi sila magkasundo. Ngunit dahil sa tadhana at isang group project, napilitan silang magkasama, kasama si Sofia, isang mahiyain at tahimik na estudyanteng may sugatang puso mula sa nakaraan. Bilang mga taong puno ng emosyonal na pasanin, unti-unti nilang hinubad ang mga maskarang suot nila upang makapasok sa mundo ng isa't isa. Si Jason, ang sikat na binatang may blonding buhok na hinahangaan ng maraming babae, ay hindi lamang gwapo at mayaman kundi marunong ding makisama sa mga nakatatandang estudyante. Dahil dito, maraming gustong maging kaibigan siya, babae man o lalaki. Lagi siyang nakangiti at magiliw sa lahat. Para sa kanya, napakadaling makipagkaibigan gamit ang kanyang pera. Kahit alam niyang peke ang karamihan sa mga pagkakaibigang iyon at nakikisama lamang ang mga tao dahil sa kanyang kayamanan, ayos lang sa kanya. Ang mahalaga ay may mga taong nakapaligid sa kanya sa lahat ng oras. Walang sinuman ang nakakaalam ng kanyang lihim. Sa kabila ng pagiging popular at laging pinupuri ng iba, si Jason ay isang taong nilamon ng matinding kalungkutan at emosyonal na pagpapabaya ng kanyang mga magulang. Ang tanging paraan niya upang makatakas sa malamig at madilim na bahay ay ang gumala at magsaya kasama ang kanyang mga pekeng kaibigan. Ngunit isang araw sa unibersidad, nakilala niya ang lalaking magbabago sa kanyang buhay. Binalaan siya ng isang nakatatandang estudyante na huwag lapitan si Nathan dahil kilala ito bilang pinakakakaibang estudyante sa campus. 3 taon na itong nag-aaral doon ngunit walang sinuman ang tunay na nakalapit o naging kaibigan niya. Nang magsimula ang klase, nag-ikot ng attendance ang propesor habang natutulog pa rin si Nathan. Hindi pinansin ni Jason ang babala at sinubukan niya itong gisingin, ngunit aksidenteng natapon ang kanyang kape sa sapatos nito. Labis siyang nagulat at agad na humingi ng tawad. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Nathan. Hindi man mahalaga rito ang mansa sa sapatos, lalo namang nakadama ng pagkakasala si Jason. Pilit niya itong hinabol upang bayaran ang nasira. Ang pera ang bagay na pinakanagtitiwalaan ni Jason, ngunit laking gulat niya nang diretsahan siyang tanggihan ni Nathan. Hindi lamang iyon, tinawag pa siya nitong isang naglalakad na ATM na nabubuhay sa likod ng pekeng ngiti. Malalim ang tama ng mga salitang iyon kay Jason. Mula noon, hindi na mawala sa isip niya ang imahe ni Nathan. Kinagabihan, niyaya siya ng kanyang mga kaibigan sa isang club. Ang tunay nilang pakay ay siya ang magbayad ng alak, pagkain, at lahat ng gastusin. Kabilang sa grupo si Hailey, isang popular na estudyanteng may lihim na damdamin para kay Jason. Nainis si Hailey nang gustong magpatuloy ng iba sa pag-inom ngunit inaasahan na naman nilang si Jason ang sasagot sa lahat ng bayarin. Dahil alam ni Jason ang sitwasyon, mabilis niyang inayos ang tensyon at mumiting umalis upang bumili ng gamot laban sa kalasingan. Sumunod si Hailey at sinubukang ipahiwatig ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, mahusay na iniwasan ni Jason ang paksa habang pinananatili ang kanilang pagkakaibigan. Sa ilang maingat na salita lamang, napakalma niya ang dalaga. Nagkataon namang ang convenience store na pinuntahan nila ay ang part-time workplace ni Nathan. Sa paningin nito, nadagdagan na naman ang impresyon niya kay Jason bilang isang babaerong mayaman. Sinadya ni Jason na gamitin ang kanyang gintong card sa pagbabayad upang subukang makuha ang atensyon ni Nathan at marahil ay makipagkaibigan rito. Ngunit bilang isang taong lubos na kinamumuhian ang mga mayayamang mahilig magpakitang gilas, pinagsalitaan lamang siya nito ng masakit. Sa kabila nito, umiti pa rin si Jason at umasa na magkikita silang muli. Para sa kanya, bihira siyang makatagpo ng isang taong kasing prangka ni Nathan. Bagamat gusto niyang magkaroon ng maraming kaibigan, ayaw rin niyang maging tunay na malapit sa kanila. Nang nais siyang samahan pa uwi ng 2 lasing niyang kaibigan, nagsinungaling siyang nasa bahay ang kanyang mga magulang upang hindi sila makapasok. Pagkatapos maihatid ang mga ito, sumakay siya ng taxi pa uwi. Habang nasa daan, nakita niya si Nathan na nagtatrabaho pa rin. Lalong naging malinaw sa kanya kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang mga pamumuhay. Kinabukasan sa unibersidad, bigla siyang nabunggo ng isang babaeng estudyante. Ito ay si Sofia, isang third-year student. Nang mapansing napunta ang kanyang kamay sa isang alanganing lugar, paulit-ulit siyang humingi ng paumanhin dahil sa kahihiyan. Nanatiling magiliw at nakangiti si Jason, ngunit sa loob-loob niya ay inakala niyang may gusto sa kanya ang babae. Sa katotohanan, nagtungo si Sofia sa opisina ng departamento upang makiusap sa isang senior teaching assistant ni Professor Scott. Umaasa siyang mabigyan ng pagkakataong maging research assistant upang magkaroon ng karanasan na makatutulong sa kanyang hinaharap. Bilang isang third-year student, nababahala siya dahil wala pa siyang gaanong karanasan para sa kanyang resume. Naniniwala siyang malaking tulong kung makakapagtrabaho siya para kay Professor Scott. Ngunit napakahirap ng sitwasyon dahil may nakatalaga ng estudyante sa posisyong iyon, si Jason. Sinabi ng senior na maaari lamang siyang mairekomenda kung makukumbinsi niyang isuko ni Jason ang posisyon.
Nagkataon namang magkakaroon ng orientation trip para sa mga freshman, kaya nagpa siya si Sofia na maging student guide upang magkaroon ng pagkakataong mapalapit kay Jason. May matalik siyang kaibigan na si Kobe. Pareho nilang nakilala si Nathan noon at pareho rin silang takot dito dahil sa malamig nitong personalidad. Nang malaman ni Kobe na kasama rin si Nathan sa orientation trip, agad siyang umatras. Dahil dito, mag-isang dumalo si Sofia sa aktibidad. Sa buong biyahe, madalas niyang tingnan si Jason. Napansin naman ito ng binata at lalo siyang naniwalang may gusto sa kanya ang dalaga. Pagsapit ng gabi, masayang nagdiwang ang mga freshman. Matapos ang kasiyahan, naiwan kina Sofia at Nathan ang paglilinis ng kalat. Ginamit ni Sofia ang pagkakataon upang tanungin si Nathan tungkol sa isang group project na ginawa nila noong nakaraan. Nakakuha ito ng mataas na marka habang mababa naman ang kanyang nakuha kahit ipinadala niya ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng email. Ipinaliwanag ni Nathan na hindi niya natanggap ang email kaya inakala niyang wala itong ipinasa. Hindi pa man natatapos ang kanilang usapan ay may isang lasing na freshman na nagwala sa labas kaya napilitan si Nathan na ihatid ito. Nais sana ni Sofia na tumulong ngunit parehong hindi pinansin ni Nathan sina Sofia at Jason. Nang mapag-isa sina Jason at Sofia, diretsahan niyang tinanong kung bakit palagi siyang tinitingnan nito. Pabirong sinabi niya na baka mahulog na ang loob niya rito. Hindi pa nakakasagot si Sofia nang tawagin si Jason ng lasing na freshman. Muling sinubukan ni Jason na mapalapit kay Nathan. Sa pagkakataong iyon, diretsahan nitong ipinunto ang kanyang matinding kalungkutan. Sinabi nitong desperado siyang mapalibutan ng mga tao kahit alam niyang peke ang karamihan sa mga relasyon niya. Tinamaan si Jason sa katotohanan at nagalit. Bilang ganti, sinabi niyang si Nathan ay may inferiority complex dahil sa kahirapan nito at iyon ang dahilan kung bakit ayaw nitong makipagkaibigan. Hindi ito pinansin ni Nathan at tahimik na umalis. Kasabay nito, lumabas ang lasing na freshman at pilit na gustong makipag-usap kay Jason sa ibang lugar. Lasing ito dahil nabigo sa pag-ibig. Ang babaeng gusto niya ay si Jason pala ang nagugustuhan. Nauwi sa komprontasyon ang kanilang usapan. Biglang sinuntok si Jason at sa sandaling iyon ay bumalik sa kanyang alaala ang masasakit na karanasan ng pang-aabuso sa loob ng kanilang tahanan noong bata pa siya. Habang nahihilo pa si Jason at hindi alam ang gagawin, tumayo si Sofia sa harap niya upang harangan siya. Agad ding sumugod si Nathan upang pigilan ang lalaking nawawala na sa sarili. Dinala ni Sofia si Jason sa isang tabi at ginamot ang kanyang sugat. Muli siyang tinanong ng binata kung bakit palagi siyang nakatingin sa kanya. Nang makitang may pagkakataon na siya, sinabi ni Sofia ang tunay niyang pakay. Alam niyang hindi tama ang agawin ang trabaho ng iba, ngunit third-year student na siya at malapit nang magtapos, kaya kailangan na niyang magkaroon ng karanasan. Samantala, si Jason ay freshman pa lamang at marami pang oras. Hindi niya inaasahang papayag si Jason na ibigay sa kanya ang posisyon, ngunit may isang kondisyon, kailangan ni Sofia na maging tunay niyang matalik na kaibigan. Pagkatapos maayos ang lahat, umuwi si Nathan at muling sinuri ang email noong nakaraang taon. Sa wakas, nakita niya ang ipinadalang gawa ni Sofia sa spam folder. Kinabukasan, kusa niyang hinanap si Sofia upang humingi ng tawad dahil hindi niya nasuri ng maayos ang email, dahilan upang mabigyan siya ng mababang marka. Tapos na ang nangyari kaya hindi na nagdamdam si Sofia. Ang gusto lamang niya ay kilalanin ang kanyang pinaghirapan. Nangako si Nathan na babawi siya kapag nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ay dumating si Jason. Gusto niyang tuparin ni Sofia ang pangako nitong maging matalik niyang kaibigan sa pamamagitan ng pagsama sa kanya sa bungee jumping. Sa kasamaang palad, mahina ang loob ni Sofia at takot siya sa matataas na lugar. Habang nakatayo sa mataas na platform, nanginginig siya at mahigpit na nakapikit. Ngunit dahil sa pagkakataong makakatulong sa kanyang kinabukasan, hindi niya magawang tanggihan ang hiling ni Jason. Sa sandaling iyon, para bang naging ibang tao si Jason. Wala na ang kanyang ugaling laging nagpapasaya at nagpapalugod sa iba. Sa halip, naging isang taong mapagkakatiwalaan siya, kaya nagawa ni Sofia na tumalon kasama siya. Mahigpit silang nakatali sa isa't isa. Biglang niyakap ni Jason si Sofia at tumalon. Dahil sa kaba, saya, at lapit ng kanilang katawan, bahagyang nakaramdam ng kilig si Sofia para kay Jason. Kinabukasan sa universidad, nangako si Jason na pupunta siya sa opisina ng departamento upang ibigay kay Sofia ang posisyon. Ngunit sa daan, hindi niya inaasahang makakasalubong niya ang kanyang kuya, si Jonathan. Hindi malapit ang relasyon ng magkapatid. Kakatrabaho lamang ni Jonathan doon bilang propesor, at ang tanging nais niya ay paalalahanan ang nakababatang kapatid na huwag magpakitang kilala siya. Nasaksihan ito ni Nathan. Kinagabihan, bumalik si Jason sa malamig niyang bahay at mag-isang tiniis ang matinding kalungkutan. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Nathan ang kanyang nakakapagod na part-time job. Hindi inaasahan na ang isang malamig na taong tulad ni Nathan ay may matapang at malakas ang loob na kaibigang babae, si Victoria. Mahilig uminom ng beer si Victoria at madalas niyang ikwento kay Nathan ang lahat ng nasa isip niya. Dahil sa nakakapagod na buhay sa trabaho, ilang oras lamang ang tulog ni Nathan bago siya muling tumakbo papunta sa paaralan. Ngunit hindi niya inaasahang biglang magkakaroon ng class cancellation ang guro. Hindi umuwi si Jason. Hinintay niya si Nathan sa klase upang muling sundan ito. Gaya ng dati, paulit-ulit niyang sinasabing gusto niyang maging kaibigan nito. Sawang-sawa na si Nathan sa kanya. Nasabi na niya ang lahat, ngunit hindi pa rin niya maitaboy ang buntot na ito. Habang iniinis ni Jason si Nathan, nakita sila ni Sofia. Pakiramdam ni Nathan ay nailigtas siya, kaya agad siyang umalis. Ang totoo, hinahanap ni Sofia si Jason upang itanong kung bakit hindi siya pumunta sa opisina ng departamento kahapon para ibigay ang posisyon.
Hindi naman sinira ni Jason ang kanyang pangako. Nagulo lamang ang kanyang damdamin nang makasalubong niya ang kanyang kuya, kaya nakalimutan niya ang ipinangako kay Sofia. Agad niya itong sinamahan upang hanapin ang teaching assistant at ipaliwanag ang lahat. Sa wakas, nakuha ni Sofia ang posisyong pinapangarap niya. Pagkatapos nito, magkasalo sina Sofia at Jason sa isang payong habang pauwi. Maalalahanin niyang itinagilid ang payong papunta sa kanya, dahilan upang mabasa ang sarili niyang braso. Kasabay nito, bumalik si Nathan sa maliit niyang inuupahang bahay. Mayroon siyang nakababatang kapatid na si Noah na nasa mapusok na edad. Habang tinitingnan ang simple at tipid na pagkain nilang magkapatid, hindi maiwasang maalala ni Nathan kung paano gumastos ng walang pakialam si Jason. Ipinapakita nitong kahit hindi niya sinasadya, naiwan na rin sa isip niya ang imahe ni Jason. Pareho nilang kinukutya ang paraan ng pamumuhay ng isa't isa, ngunit pareho rin silang naghahangad ng ganoong buhay. Ang isa ay gustong magkaroon ng pera upang hindi na mag-alala sa buhay, habang ang isa naman ay gustong mabuhay ng hindi natatakot sa kalungkutan at hindi kailangang magmakaawa para sa atensyon ng iba. Nakatira naman si Sofia sa dormitoryo ng unibersidad. Nagkataon na si Victoria ang kanyang roommate. Ang matapang na senior na ito ay kayang pagyukurin maging ang maarte at pulang buhok na si Gong Mijo para imasahe ang kanyang paa. Pagkatapos siyang pagbigyan, pinapunta ni Victoria si Sofia kay Professor Scott upang tanggapin ang trabaho. Malinaw na minamaliit siya ng profesor. Para rito, nakakahiya na isang third-year student si Sofia, ngunit wala pa ring kapansin-pansing achievement. Gayunpaman, dahil inirekomenda siya ni Jason, napilitan siyang tanggapin. Ang totoo, pinili lamang ni Professor Scott si Jason noong una dahil gusto niya ang kuya nitong profesor. Pagbalik ni Sofia sa dormitoryo, inaliw siya ng kanyang senior gamit ang pagkain at inumin. Tumangging sumali si Gong Mijo dahil kakakalas lang niya sa boyfriend niya at wala siya sa mood. Sa kabilang banda, hindi alam kung paano nahanap ng masasamang kaibigan ni Jason ang kanyang apartment. Kahit tumanggi siya, pilit pa rin silang pumasok at ginulo ang lahat. Dahil sa buhay na kailangan niyang laging ngumiti habang nakikisama sa iba, nagsimulang mapagod si Jason. Tanging kapag kasama niya si Sofia siya nakakangiti ng totoo. Nag-aalala naman si Sofia kung sapat ba ang kakayahan niya upang maging assistant ni Professor Scott. Pinalakas ni Jason ang loob niya at sinabing kailangan niyang maniwala sa sarili. Hindi sinasadyang naramdaman ni Sofia na mahirap basahin ang pagkatao ni Jason. May mga sandaling ibang-iba siya sa karaniwang ipinapakita niyang sarili. Pagdating sa klase, tumanggi si Jason na umupo kasama ang dalawang senior. Hindi na rin siya bumili ng kape para sa kanila. Sa halip, ibinigay niya ito kay Nathan, ngunit tinanggihan siya nito. Lumipat pa nga ng upuan si Nathan dahil naistorbo siya. Pumasok ang guro at inanunsyo na ang final exam ay papalitan ng group project. Malaya ang buong klase na bumuo ng kani-kanilang grupo. Mabilis na hiniling ni Jason sa guro na mapabilang siya sa grupo ni Nathan. Nang makita yon ng dalawang senior, sumali rin sila sa parehong grupo. Pagkatapos ng klase, kusang inimbitahan ni Nathan si Sofia na sumali sa kanilang grupo. Hindi siya nagdalawang isip na sabihin sa harap ng dalawang lalaki na tamad ang mga ito at ayaw gumawa ng gawain. Kaya kailangan niya ng masipag at mapagkakatiwalaang tao tulad ni Sofia. Pumunta ang grupo sa isang cafe upang hatiin ang mga gawain. Iminungkahi ng lahat na si Nathan ang maging leader, ngunit naramdaman ni James na dahil siya ang pinakamatanda, siya dapat ang mamuno. Ngunit nang marinig ng lahat ang mungkahi ni Sofia tungkol sa paksa ng presentation, nakita nilang may kakayahan siya. Kaya napagkasunduan nilang siya ang gawing group leader. Pagkatapos ng usapan, unang umalis si Nathan, dahilan upang lalo siyang kainisan ni James. Ikinuwento ni Hailey na noong simula ng freshman year, siya at ang kaibigan niya ay kilalang magagandang babae sa campus. Sila mismo ang lumapit kay Nathan at gusto nilang imbitahan siya nitong manlibre ng pagkain. Akala niya ay malinaw na niyang ipinakita ang interes niya, ngunit pinagsabihan siya ni Nathan at tinawag na parang taong mahilig manghingi ng libre. Mula noon, wala nang nangahas sa campus na kausapin si Nathan. Nang marinig ito ni Jason, gumaan ang pakiramdam niya dahil hindi lang pala siya ang kinaiinisan ni Nathan. Maganda ang mood niya hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina, si Julia. Gusto ng kanyang ina na umuwi siya dahil may mahalagang bisita silang darating kinabukasan. Ngunit idinagdag pa nito na pagkatapos niyang kumain, dapat siyang umalis agad dahil hindi siya tinatanggap sa bahay. Labis na nasaktan si Jason sa mga salitang iyon. Nanatiling nakaupo si Jason hanggang gabi. Nang lumabas siya sa balcony upang huminga ng sariwang hangin, nakita niya ang kapitbahay sa tapat. Sa sandaling iyon, hindi pa niya alam na yon pala ang matalik na kaibigan ni Sofia. Magiliw na itinuro ni Kobe kay Jason kung paano huminga ng maayos upang mabawasan ang kanyang pagod. Isa rin pala itong babaero dahil hindi nawawala ang boses ng mga babae sa loob ng bahay nito. Matapos makabawi ng lakas ng loob, nagsimulang pumili si Jason ng suit na isusuot niya sa pag-uwi sa bahay upang harapin ang kanyang mga magulang kinabukasan ng gabi. Kinabukasan ng umaga, may nakatakdang group meeting. Ngunit 3 lamang ang dumalo. Sinubukan ni Sofia na mag-message at tawagan ang 3 pang miyembro, ngunit halos hindi nila siya pinansin. Kahit alam niyang iresponsable sila, tinanggap pa rin ni Sofia na siya na lamang ang gagawa ng bahagi nila. Labis itong ikinainis ni Nathan. Pakiramdam niya ay hindi siya bagay sa grupong iyon, kaya inayos niya ang gamit niya at umalis. Sa labas, nakasalubong niya ang 2 senior na kagagaling lamang sa lakad. Lasing pa rin ang mga ito at nagsimulang insultuhin si Nathan. Hindi nakatiis si Sofia at pinagsabihan sila. Pumasok din si Jason sa gitna upang umawat. Matagal nang may inis si James, kaya malakas niyang itinulak si Jason at tinawag itong isang hangal na mayaman.
Dahil dito, muling bumalik sa alaala ni Jason ang kanyang kakilakilabot na nakaraan. Aalis na sana si Nathan, ngunit pinigilan din siya ng lalaki at sinuntok, dahilan upang siya ay mahilo. Nawalan ng kontrol si Jason at sumigaw na huwag manakit ng tao. Doon lamang huminto ang lahat. Kusang ginamot ni Sofia ang sugat ni Nathan. Ginamit niya ang pangakong babawi ito sa kanya upang pakiusapan siyang huwag umalis sa grupo. Pumayag si Nathan sa kondisyon na dapat hatiin ni Sofia ng patas ang gawain. Ang sinumang hindi gagawa ay hindi dapat magkaroon ng marka. Nangako siya na hindi na siya magiging mahina. Samantala, habang paggalagala si Jason sa daan, nakasalubong niya ang kanyang kuya. Pinilit siya nitong sumakay sa kotse upang umuwi at harapin ang kanilang mga magulang. Sa hapunan ng pamilya, kinailangang magsuot ni Jason ng wig upang takpan ang kanyang kinulayang buhok. Ngunit kahit iyon ay hindi pa rin ikinatuwa ng kanyang ama, si Michael. Malinaw nitong ipinakita ang pagkasuklam sa anak na itinuturing niyang walang silbi. Ang malamig niyang kuya na si Jonathan ay nawalan din ng emosyon dahil pinilit siya ng kanilang mga magulang na maging perpekto. Parehong sinubukan ng magkapatid na sundin ang gusto ng kanilang mga magulang. Ang isa ay naging matagumpay ngunit manhid, habang ang isa naman ay kailangang maghanap ng peking atensyon upang hindi maramdaman na siya ay pinabayaan. Pagkatapos ng hapunan, ibinuhos ng kanilang ama ang lahat ng galit at pagkadismaya kay Jason. Samantala, hinaplos ng kanyang ina, si Julia, ang namumulang pisngi niya habang sinasabi ang malulupit na salitang hindi na sana siya ipinanganak. Para sa kanya, sapat na ang magkaroon ng isang mahusay na panganay na anak. Lalo pang nagalit ang kanyang ina nang matuklasan ang kinulayang buhok niya. Nakiusap si Jason na huwag siyang kamuhian, ngunit malamig pa rin siyang pinalayas nito sa bahay. Malungkot na pumunta si Jason sa kotse ng kanyang kuya at nakiusap na ihatid siya sa salon upang maibalik ang kulay ng buhok niya. Ngunit katahimikan at kawalan ng emosyon lamang ang natanggap niya. Nabigo si Jason at bumaba ng kotse. Wala na siyang nagawa kundi tawagan ang kanyang mga kaibigan at yayain silang uminom hanggang malasing. Ang mga taong tinuturing niyang kaibigan ay naghintay lamang na malasing siya at bumagsak sa mesa, ngunit nag-alala sila hindi dahil sa kanya, kundi dahil baka walang magbayad ng bill kapag hindi siya nagising. Pagkatapos, nagsimula silang mainggit at magkomento tungkol sa yaman ng pamilya niya. Narinig ni Jason ang lahat kaya lalo siyang nalungkot. Noong gabing iyon, habang nakatayo siya ng walang direksyon sa tabi ng lawa, tinawagan niya si Nathan. Hiniling niya rito na pumunta at kausapin siya bago niya tuluyang wakasan ang sariling buhay. Nasa trabaho si Nathan kaya si Sofia ang tinawagan niya. Nang malaman ito ni Sofia, agad siyang tumakbo palabas upang hanapin si Jason. Nang makita niyang si Sofia ang dumating, umiti si Jason at bumagsak sa kanyang mga bisig. Nakiusap si Jason kay Sofia na gustuhin siya dahil bukod sa kanya, wala na raw ibang taong maaaring magkagusto sa kanya ng totoo. Napilitan namang humingi ng tawad si Sofia dahil may iba na siyang gusto sa puso niya. Habang nahihirapan si Sofia sa sitwasyon, mabuti na lamang at dumating si Nathan sa tamang oras at binuhat si Jason palayo. Nakipag-ugnayan si Sofia sa mga kaibigan ni Jason hanggang sa nalaman nila ang tirahan nito. Matagal silang nahirapan bago nila nakuha ang fingerprint ni Jason upang mabuksan ang pinto. Pumasok si Nathan sa banyo upang linisin ang suka sa kanyang damit. Habang tinitingnan niya ang kumpletong gamit sa banyo ni Jason, naalala niya ang sariling bahay na kapos sa lahat. Nakaramdam siya ng pait. Talagang magkaiba ang mundo nila. Kinabukasan, nang magising si Jason, nakita niya ang 2 basong may natirang tubig sa mesa kaya naalala niyang may naghatid sa kanya pauwi kagabi. Nang makita niya ring nagamit ang tsinela sa banyo at may buhok sa lababo, naintindihan niyang nasukahan niya ang taong iyon. Sinuri niya ang kanyang contacts at nalaman niyang sina Sofia at Nathan pala ang mga tinawagan at naistorbo niya noong nakaraang gabi. Pagdating niya sa unibersidad, nakaramdam siya ng matinding inis nang makita niyang malapit si Sofia kay Kobe. Kasabay nito, nasa loob naman ang kanyang kuya, tahimik na pinagmamasdan ang nakababatang kapatid at ang babaeng tinititigan nito. Nakita ito ni Professor Scott. Inakala niyang may gusto si Jonathan kay Sofia, kaya tinawag niya ang dalaga sa opisina at kinutya bilang isang taong nang-akit upang makuha ang gusto. Hindi na intindihan ni Sofia ang nangyayari, ngunit dahil ayaw niyang mawala ang trabaho, tiniis na lamang niya ang kahihiyan. Sa kabilang banda, pumasok si Jason sa klase. Ang 2 senior ay umastang parang walang nangyari at makapal ang mukhang muling nakipaglapit sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang tingin ni Jason ay nakatuon lamang kay Nathan. Nang tingnan niya ang kanyang phone, nakita niyang tumawag pala siya rito ng 18 segundo. Nagtaka siya kung may nasabi ba siyang kalokohan. Pagkatapos ng klase, hindi niya pinansin ang mga senior at hinabol si Nathan, ngunit nang makarating siya sa labas ay nawala na ito sa paningin niya. Kaya pumunta na lamang siya sa cafeteria upang kumain kasama si Sofia. Dahan-dahang tinanong ni Jason kung sino ang taong gusto niya. Kinabahan si Sofia dahil akala niya ay lasing ito kagabi at walang naalala, ngunit naibunyag niya pala ang tungkol sa taong nasa puso niya. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Jason sa kanyang lihim na lugar. Tahimik iyon, may napakalinaw na lawa at napakaganda ng tanawin. Doon, sa wakas, sinabi ni Sofia na ang taong gusto niya ay ang matalik niyang kaibigan na si Kobe. Sinabi rin niyang balak niyang magtapat dito sa lalong madaling panahon. Noong gabing iyon, tumakbo si Sofia papunta sa bahay ni Kobe upang hanapin siya, ngunit lumabas ito upang magsaya. Hindi nag-atubili si Sofia na magmistulang may bahay habang nililinis ang bahay ni Kobe at isinampay pa ang mga damit nito. Nang lumabas siya sa balcony, hindi sinasadyang nakita siya ni Jason. Doon lamang niya nalaman na si Sofia pala ang matalik na kaibigan ni Kobe. Noong gabing iyon, si Sofia mismo ang nag-message kay Jason.
Gusto niyang samahan siya nitong pumili ng magandang damit para sa kanyang pagtatapat. Kahit may kirot sa puso si Jason, pumayag pa rin siya kinabukasan na samahan si Sofia. Dahil sa magandang panlasa ni Jason, nakapili sila ng pearl hair clip at isang dilaw na damit. Gaya ng nakasanayan, inilabas ni Jason ang kanyang card upang magbayad, ngunit pinigilan siya ni Sofia. Nang makita niya ang bracelet na ibinigay ni Kobe sa kanya, lalo siyang nalungkot. Gusto ni Sofia na ilibre si Jason bilang pasasalamat, ngunit sapat na sa kanya ang kumain ng ice cream upang sumaya. Pag-uwi ni Jason, muli niyang nakasalubong si Kobe. Matapos ang maikling pag-uusap, nalaman ni Jason na may babaeng pupunta sa bahay ni Kobe kinabukasan. Pagpasok niya sa loob, agad siyang nag-message kay Sofia at sinabing dapat siyang magtapat kinabukasan. Gusto ni Jason na makita ni Sofia ang tunay at pangit na ugali ng taong palihim niyang minamahal. Kinabukasan, suot ni Sofia ang bagong damit nang dumalo siya sa group meeting. Labis na nagulat ang lahat sa bago at magandang anyo niya. Pagkatapos ng meeting, agad siyang tumakbo sa tindahan ng scented candles upang bumili ng lahat ng kailangan para sa isang romantikong gabi. Pagkatapos nito, pumunta siya sa bahay ni Kobe, ngunit wala pa rin ito sa bahay. Habang hinihintay niya ang pag-uwi nito, inayos niya ng maganda ang lahat. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang lumitaw ay ang kasintahan ni Kobe. Naguluhan si Sofia at sinabi niyang nagkamali lamang siya ng bahay, saka siya tumakbo palabas. Ngunit pagdating niya sa hagdan, nakasalubong niya si Kobe na kararating lamang. Hinabol din siya ng babae upang ibalik ang kanyang bag habang nasa mahirap siyang sitwasyon, tumawag si Jason. Agad na gumawa ng dahilan si Sofia. Sinabi niyang ang totoo, papunta sana siya sa bahay ni Jason, ngunit dahil sa nakasanayan, nagkamali siya at pumasok sa bahay ni Kobe. Nang makaalis siya mula sa dalawa, naalala ni Sofia ang mga panahong bata pa sila at naglalaro kasama si Kobe. Ang bracelet na ibinigay nito sa kanya noong 8 taong gulang siya ay iniingatan pa rin niya hanggang ngayon. Wala na siyang ibang maisip kaya hindi niya namalayang napunta siya sa bahay ni Jason at doon umiyak. Ang damdaming itinago niya sa loob ng maraming taon ay ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na aminin, ngunit kailangan na naman niyang itago ito. Nang makita siyang nasasaktan, hindi ito kinaya ni Jason. Pinayagan niya si Sofia na gamitin siya upang makalimutan si Kobe. Pagkatapos mag-isip, pumayag si Sofia. Iyon lamang ang hinihintay ni Jason, kaya bigla niyang pinutol ang bracelet na puno ng alaala para sa kanya. Magkasama silang tumayo sa balkoni na katapat ng bahay ni Kobe. Nang makita ni Kobe na may kasamang ibang lalaki si Sofia, sandali siyang nataranta. Ayaw niyang maniwalang may boyfriend na si Sofia. Hindi nagdalawang isip si Jason na hilahin si Sofia palapit sa kanyang mga bisig upang ipakitang kanya ito. Natigilan si Kobe at nakaramdam siya ng matinding pagkawala. Nang pumasok sa bahay sina Jason at Sofia, lumabas naman ang dating kasintahan ni Kobe. Doon nalaman na naghiwalay na pala sila noong nakaraang buwan at pumunta lamang siya roon upang kunin ang kanyang mga gamit. Paalala niya kay Kobe, kung patuloy pa rin itong magiging malapit kay Sofia, baka hindi na siya makapag-asawa sa hinaharap. Ngumiti lamang si Kobe at naramdaman niyang hindi naman niya kailangang mag-asawa. Sa loob ng bahay, masakit pa rin ang nararamdaman ni Sofia. Kusang hinatid siya ni Jason pabalik sa dormitoryo. Habang nasa daan, tumawag si Kobe, ngunit kinuha ni Jason ang phone niya at mabilis na pinatay ang tawag. Pinaalalahanan niya si Sofia na dapat matuto siyang maging malamig sa ibang tao gaya ni Nathan upang hindi na siya masyadong magkaroon ng problema. Habang naglalakad, pareho nilang ginaya ang paraan ng pagsasalita ni Nathan. Samantala, upang kumita ng pera para sa kanyang nakababatang kapatid na naghahanda para sa police exam, naghanap si Nathan ng iba't ibang part-time job, ngunit walang gustong tumanggap sa isang estudyanteng pansamantala lamang makakapagtrabaho. Wala na siyang ibang magawa kundi kumain ng tuyong rice ball hanggang halos mabulunan para lamang makatipid. Mula sa nakababatang kapatid ni Nathan, nalaman ni Victoria na naghahanap ito ng trabahong may libreng pagkain at tirahan. Labis siyang nagalit at agad na sumugod sa convenience store upang hanapin si Nathan. Ngunit nang makita niya ang pagod na pagod nitong kalagayan, naawa siya ng husto. Ayaw ni Victoria na sirain ng kaibigan niya ang sariling kalusugan, kaya palihim siyang tumawag sa isang kakilala upang humanap ng trabaho para sa kanya. Kinabukasan, biglang bumalik ang isang dating kaklase upang hanapin si Nathan. Nakilala ni Nathan ang taong ito bilang isang dating nanligaw kay Victoria. Hindi naman sila malapit, ngunit bigla itong lumapit at nag-alok ng isang napakagandang trabaho para sa kanya. Sinundan ni Nathan ang address upang hanapin ang employer. Maganda ang benepisyo ng trabaho at may kasama pang libreng pagkain at tirahan. Ngunit nang malaman niyang may taong nakiusap upang matulungan siyang makuha ang trabaho, nagpasya siyang huwag na itong tanggapin. Sa halip, lumipat siya sa isang construction site upang gumawa ng mabibigat na trabaho. Nang malaman ito ni Victoria, galit siyang sumugod sa construction site upang hanapin si Nathan at tanungin siya kung bakit niya ginawa iyon. Doon niya nalaman na hindi tinanggap ni Nathan ang trabaho dahil ayaw niyang magkaroon siya ng utang na loob sa taong minsan na niyang tinanggihan. Natatakot siyang kapag tinanggap niya ang trabaho, si Victoria ang mapipilitang magbayad ng kapalit at gumawa ng mga bagay na ayaw niyang gawin. Natatakot din siyang magkaroon ng utang na loob sa kanya dahil wala siyang sapat na oras at pera upang masuklian iyon. Wala nang magawa si Victoria sa katigasan ng ulo ng kanyang matalik na kaibigan, kaya hinayaan na lamang niya itong magtiis. Kinabukasan, pumunta sa universidad ang nakababatang kapatid ni Nathan na si Noah upang hanapin siya. Nang makita niya si Gong Mijo, agad siyang na-in love at first sight. Dahil sa ganda nito, natulala siya hanggang sa madapa. Upang hindi mapahiya, bigla siyang nag-push up sa mismong lugar. Nagtawanan ang mga babaeng estudyante sa paligid nang mapansing nakatuon ang tingin ng binata kay Gong Mijo.
Kasabay nito, hinahanap din ni Nathan ang kanyang kapatid. Sa daan, nakasalubong niya si Jason. Tuwang-tuwa si Jason dahil pareho sila ng suot ni Nathan noong araw na yon. Nang marinig ito, agad na hinubad ni Nathan ang kanyang jacket at pinagsabihan siya ng sunod-sunod hanggang halos hindi na makasagot si Jason. Gayunpaman, nagpumilit pa rin si Jason na ilibre siya ni Nathan ng pagkain. Sasabihin pa sana ni Nathan ang mga susunod niyang sermon nang makita niya ang magulong kapatid niyang nagpapapansin sa babae. Dahil pagod na si Noah sa kaka-push up, napilitan siyang tumayo. Tinukso ng mga kaibigan si Gong Mi Jo at sinabing dapat niyang kuning modelo ang lalaking nasa harap niya para sa kanyang disenyo. Nang marinig ito ni Noah, tuwang-tuwa siyang magpapakita na sana ng katawan, ngunit pinigilan siya ng kanyang kuya. Labis na nagulat si Gong Mi Jo nang muling makita si Nathan. Ang unang pagkikita nila ay nang minsang bumili siya ng inumin. Aksidente niyang nabitawan at nabasag ang isang bote, at dahil masama na ang kanyang loob dahil sa pagkasira ng kanyang relasyon, napaiyak siya. Sakto namang lumapit sa kanya ang mop ni Nathan habang naglilinis ito. Sa unang pagkakataong makakita siya ng ganoon kagwapong lalaki, tumigil siya sa pag-iyak. Binayaran niya ang nabasag na bote, bumili pa ng 2 bote para ibigay sa kanya at pagkatapos ay tumakbo palayo. Pagbalik sa dormitoryo, hindi niya mapigilang maalala ang mukha ni Nathan. Sa tuwing naaalala niya ito, namumula ang kanyang pisngi at hindi niya mapigilan ang pananabik. Kinabukasan, nagbihis siya ng maganda at tumayo sa harap ng convenience store, iniipon ang lakas ng loob na pumasok at makita si Nathan. Ngunit ibang tao ang nagbabantay sa tindahan noong araw na yon, kaya malungkot siyang umalis. Ngayon na muling nakita niya si Nathan, napansin niyang mali ang pagkakaintindi nito sa kanya. Ipinaliwanag niyang hindi niya hinihikayat si Noah na maghubad. Hindi naman masyadong inisip ni Nathan ang bagay na yon. Para sa kanya, hanggat walang nasasaktan, palalampasin niya ito. Lumapit si Jason sa magkapatid. Labis na nagulat si Noah dahil may gwapong kaibigan pala ang malademonyong kuya niya. Inakala pa niyang pinipilit ng kuya niyang makipaglaro sa kanya ang taong iyon. Pagkatapos ay nagreklamo siyang gutom na siya at hiniling sa kuya niyang dalhin siya sa kainan. Hindi inaasahang tinawag din ng malamig na si Nathan si Jason upang sumama. Ngayong araw, ililibre niya silang dalawa. Tuwang-tuwa si Jason at marunong din siyang makiramdam, kaya pinili niya ang mga pagkain pasok sa budget ni Nathan. Habang kumakain, malinaw na ipinakita ni Nathan na isa siyang napakainit na kuya. Inaalagaan niya ang kanyang kapatid sa bawat maliit na bagay. Para kay Jason, na hindi kailanman nakaranas ng tunay na pagmamahal ng pamilya, nakaramdam siya ng paghanga at inggit. Nang pumunta si Nathan sa banyo, napansin ni Noah ang mamahaling relo sa kamay ni Jason. Pasimple lamang niyang pinuri na maganda ang relo, ngunit hindi inaasahang ibinigay ito ni Jason sa kanya ng buong luwag. Pagkatapos ng pagkain, sinabi ni Jason na may mainit palang bahagi si Nathan. Pagkatapos ay sinabi rin niyang kinabukasan, si Nathan mismo ang dapat tumawag sa kanya. Pagkaalis niya, tinawagan niya si Sofia. Nang maalala ni Nathan ang pagkakataong nakita niyang nakikipaglandian si Jason sa ibang babae, inisip niyang babaero ito at maaaring niloloko lamang si Sofia. Abala si Sofia noong araw na yon, kaya hindi siya nakadalo sa group meeting. Pansamantalang naging leader si Nathan. Hindi siya nagdalawang isip na ilantad na ang mga materyales na nahanap ni Hailey ay 100% kinopya lamang mula sa internet. Agad na nagpakita ng galit si James para ipagtanggol ang kanyang crush. Nauwi sa malakas na pagtatalo ang dalawa. Palihim na binanggit ni James ang suntok noong nakaraang araw upang takutin si Nathan. Ngunit hindi natakot si Nathan. Mas lalo pa siyang naging matatag at lalo pang ininis si James. Nakaramdam ng kaba si Hailey at nagbanta siyang aalis sa grupo. Naging dahilan niyon upang umalis na rin ang dalawang kasama niya. Nahirapan si Jason kung kaninong panig siya papanig. Sa huli, pinili niyang manatili kasama si Nathan upang patunayan na karapat-dapat ang kanyang kakayahan na manatili sa grupo. Nagpasya si Jason na kunin ang tungkulin ng pangangalap ng materyales ng tatlong umalis dahil konektado ang mga iyon sa kumpanya ng kanyang ama. Hindi gaanong nagtitiwala si Nathan sa freshman na ito. Pinaalalahanan lamang niya si Jason na huwag paglaruan ang damdamin ni Sofia pagkatapos ay binayaran ang kape nito at umalis. Hindi ito matanggap ni Jason. Maingat niyang isinulat sa papel ang mga salitang gagamitin niya sa pagmamakaawa, isinaulo ito at tumawag sa kumpanya ng kanyang ama upang humingi ng materyales. Inakala ng kanyang ama na ang tumawag ay ang panganay niyang anak kaya masaya itong pumayag. Ngunit nang malaman niyang ang bunso pala ang kausap niya, naging malamig at masakit ang tono nito. Muli itong naging malaking dago kay Jason. Samantala, ang desis na ipinasa ni Sofia sa isang kompetisyon ay nanalo ng award. Sa sobrang saya, napasigaw siya at agad na tumawag sa teaching assistant upang ipagmalaki ang magandang balita, umaasang sasabihin nito ang mabubuting bagay tungkol sa kanya kay Professor Scott. Ngunit ang isa pang estudyanteng assistant ni Professor Scott ay inangkin ang lahat ng kredito. Sinabi niyang dahil sa materyales na ibinigay niya kaya nanalo si Sofia. Hindi na inalam ni Professor Scott kung ano ang tama o mali at ibinigay sa kanya ang scholarship grant na dapat ay para kay Sofia. Sa panig naman ni Nathan, dahil sa sobrang trabaho, kitang-kita na ang kanyang pagod. Dagdag pa rito, pinuntahan pa siya ng mga basurang kaibigan sa convenience store upang maghiganti. Hindi sila bumili ng inumin, ngunit sinadya nilang magbasag ng bote upang si Nathan ang maglinis. Nang balak na nilang ihulog ang pangalawang bote, nahuli sila ni Victoria sa larawan. Kinuha niya ang bote at ibinalik ito kay James. Nang hawakan siya ni James, tinapakan ni Victoria ang paa nito at marahas na hinila ang braso niya bago ito hinampas sa ulo. Nahilo si James at halos umiyak sa sakit dahil nadaganan pa rin ang kanyang paa.
Susubukan pa sana niyang makipagtalo kay Victoria, ngunit tinamaan na naman siya nito sa bahagi ng katawan na halos ikaputol ng kanyang lahi. Labis na napahiya si James at ayaw pa ring sumuko hanggang sa pinigilan siya ng mga junior ni Victoria. Doon lamang naging masunurin ang tatlo. Pagod na umuwi si Nathan at natuklasan niyang may hawak na malaking halaga ng pera ang kanyang nakababatang kapatid. Tinanong niya kung saan galing ang pera. Takot na sinabi ni No na mula iyon sa kanyang part-time job, ngunit hindi niya naloko ang kuya niya. Napilitan siyang aminin na galing ang pera sa pagbebenta ng relo ni Jason. Hindi matanggap ni Nathan ang perang iyon. Pumunta siya mismo sa apartment ni Jason upang hanapin siya. Humingi siya ng tawad kay Jason dahil ginamit ng kapatid niya ang halos lahat ng pera para sa renta ng tutuluyan, kaya babayaran niya ito ng paunti-unti. Hindi kailangan ni Jason na bayaran siya ni Nathan. Ang gusto lamang niya ay maging malambing ito sa kanya tulad ng pakikitungo nito sa nakababatang kapatid. Sa puntong iyon, inamin na rin ni Jason na walang sinuman ang tunay na tapat sa kanya. Sa pagkakataong iyon, napilitang sumuko si Nathan. Hindi niya kayang bayaran agad ang malaking halagang iyon kay Jason, kaya pumayag siyang maging kaibigan nito. Sa kabilang banda, hinintay ni Kobe si Sofia na makauwi mula sa part-time job at muli siyang kumapit dito gaya ng dati. Ngunit hindi na kayang tingnan ni Sofia si Kobe bilang kaibigan lamang. Kaya pinaalalahanan siya ni Kobe na huwag masyadong magtiwala kay Jason. Sinabi niyang noong nakaraan, alam ni Jason na may babaeng pupunta sa bahay niya kaya sinabi iyon kay Sofia. Nang maalala ni Sofia ang lahat ng nangyari sa kanya, hindi siya makapaniwalang sinadya ni Jason na saktan siya. Kaya tinawagan niya ito at niyaya sa tabing ilog upang tanungin ng direkta. Inamin ni Jason ang ginawa niya. Para sa kanya, ginawa niya iyon upang tulungan si Sofia na harapin ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Ngunit para kay Sofia, para bang itinuring siya ni Jason na isang tanga. Dahil sa galit at sama ng loob, sinabi niyang ayaw na niyang maging kaibigan nito. Hindi rin madali para kay Sofia na sabihin yon. Maganda ang pamumulaklak ng cherry blossoms noong araw na yon, ngunit hindi masaya si Sofia o si Jason. May tumawag sa phone ni Jason. Tuwang-tuwa siyang inakalang nagbago na ang isip ni Sofia, ngunit ang tumawag pala ay ang kanyang mga kaibigang kainuman. Sa party, halatang wala sa mood si Jason. Lumapit si Hailey at kusang kumapit sa kanyang braso upang mas mapalapit sa kanya, ngunit malamig lamang na nanahimik si Jason at umuwing mag-isa. Tinawagan niya si Nathan upang humingi ng payo kung paano humingi ng tawad sa taong nasaktan niya. Pagod at abala si Nathan, ngunit taos-puso pa rin niyang pinayuhan si Jason na puntahan ang taong iyon ng personal at sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Pagkababa ng tawag, para bang naliwanagan si Jason. Mabilis siyang tumakbo papunta sa dormitoryo ni Sofia at malakas na tinawag ang pangalan niya sa ibaba, dahilan upang magulat ang buong silid. Hindi sila makapaniwalang hinahanap ng sikat na campus heartthrob si Sofia. Gamit ang pinakatapat niyang damdamin, humingi ng tawad si Jason kay Sofia. Sinabi niyang siya ang taong gusto niya at kasalanan niyang saktan ang taong mahalaga sa kanya. Kung mapapatawad man siya nito o hindi, maaari nitong sabihin kapag napag-isipan na niya ng mabuti. Matapos ipahayag ang kanyang damdamin, nahiyang tumakbo palayo si Jason. Samantala, sa construction site, sumobra ang trabaho ni Nathan. Bigla siyang inatake ng matinding sakit ng ulo at bumagsak. Sakto namang tumawag si Jason upang ipagyabang ang nagawa niya, kaya nalaman niya kung saang ospital dinala si Nathan. Nang makita niyang nanghihina ito, labis siyang nag-alala at ginamit ang sariling pera upang ilipat si Nathan sa isang mas maayos na private room. Pagkagising ni Nathan, agad niyang gustong umalis. Ayaw niyang laging may utang kay Jason. Para kay Jason, bayad na ang utang dahil tinulungan siya ni Nathan na baguhin ang paraan ng pag-iisip niya tungkol sa mga relasyon. Kaya nagpasya siyang kahit gaano pa siya pagsabihan o murahin, kakapit pa rin siya kay Nathan. Tinawag siya ni Nathan na parang unggoy sa zoo na gustong kumapit sa iba para lamang magpasaya. Sinabi niyang buong buhay siyang nakikipagbuno sa pera kaya wala siyang oras para makipagkaibigan kay Jason. Hindi pinansin ni Jason ang mga masasakit na salita. Bayad na ang hospital bill, kaya kahit gusto ni Nathan na ibalik iyon, wala na siyang magagawa. Wala nang nagawa si Nathan kundi hayaan ang nurse na alagaan siya. Kalmadong umalis si Jason. Pag-uwi niya, walang tigil siyang naghanap sa internet ng tamang pagkain para sa taong malnourished. Kinabukasan, masayang dinala ni Jason ang maraming pagkain upang hanapin si Nathan, ngunit nakalabas na pala ito ng ospital. Tinawagan niya ito, ngunit hindi sumagot. Sa mga sandaling iyon, bumalik si Nathan sa construction site upang makiusap sa kontraktor na payagan siyang magpatuloy sa trabaho. Ngunit dahil nakita nito ang kondisyon ng kanyang kalusugan noong nakaraang araw, mahirap itong pumayag. Kaya nawalan ng trabaho si Nathan at napilitan siyang maghanap muli ng part-time job online. Buong araw siyang tumawag kung saan-saan, ngunit walang gustong tumanggap sa isang estudyanteng kailangang pagsabayin ang pag-aaral at trabaho. Hanggang gabi, tumawag siya sa kanyang ina upang sabihin na huwag itong mag-alala tungkol sa tuition ng kanyang kapatid. Sinabi niyang maaari siyang huminto sa pag-aaral, ngunit hindi pumayag ang kanyang ina. Sa parehong oras, labis ding nag-aalala si Jason dahil hindi niya makontak si Nathan. Ang tanging nagawa niya ay mag-message sa kanyang kuya upang hilingin na ipadala nito ang company materials na kailangan niya para sa research project. Samantala, habang nagtatype si Sofia, hindi niya mapigilang maalala ang pag-amin ni Jason. Hindi niya namalayang na-type na pala niya ang mga salitang sinabi nito. Nagising si Victoria dahil sa buntong hininga ni Sofia. Kaya nagbukas ang dalawa ng munting inuman sa gitna ng gabi. Nalulungkot din si Victoria tungkol sa kanyang matalik na kaibigan na si Nathan. Gustong-gusto niya itong tulungan, ngunit palagi nitong tinatanggihan ang kabutihan niya.
Maging si Gong Mijo ay naghihirap din dahil sa kanyang one-sided love. Kaya ang tatlong babae, na may kani-kanyang hindi malutas na problema sa puso, ay nagpa siyang kumain ng hotdog at magbiro na mananatili silang single habang buhay. Kinabukasan sa unibersidad, nakasalubong ni Sofia si Jason. Nang makita niyang napapalibutan ito ng ibang mga babae, naramdaman niyang malinaw na hindi sila bagay bilang magkasintahan. Gusto niyang lumapit at magsalita, ngunit nang makita siya ni Jason, umiwas siya at tumakbo palayo. Sa likod ng paaralan, nanonood ng pelikula si Kobe habang umiiyak. Pakiramdam niya ay sobrang katulad niya ang male lead na hindi makuha ang pag-ibig ng babaeng gusto niya. Matapos mag-isip, nagpa siyang hanapin si Jason at tawagin ito sa likod ng paaralan upang makipag-usap. Ngunit hindi pala siya nandoon upang makipag-away. Nandoon siya upang sabihin kay Jason ang lahat ng nakasanayan at gusto ni Sofia. Hindi inaasahang napakadetalye ng naalala ni Kobe tungkol sa mga pagkain gusto ni Sofia, kaya kahit si Jason, na ayaw sa kanya, ay napalakpak sa paghanga. Pagkatapos maayos ang usapan nila ni Kobe, inipon ni Jason ang lakas ng loob upang puntahan ang kanyang kuya at humingi ng materials. Hindi niya inaasahang talagang dinala ni Jonathan ang mga dokumento para sa kanya. Ngunit kapalit nito, kailangan ni Jason na mangakong hindi siya uwi sa bahay at hindi siya dadalo sa family gathering sa susunod na linggo. Alam ni Jason na hindi siya gusto ng kanyang mga magulang at maging ng kuya niya. Ngunit sa family gathering na yon, determinado siyang bumalik upang ipaalala sa kanila na miyembro rin siya ng pamilya. Kahit walang kumikilala sa kanya, iyon ang katotohanan. Pagkasabi nito, inagaw ni Jason ang mga dokumento at umalis. Nakita ni Nathan ang paglabas ni Jason mula sa opisina ng propesor. Unti-unti niyang nahulaan na magkapatid ang dalawa. Ngunit kung ganoon, bakit sinabi noon ni Jason na siya ay nag-iisang anak? Paglabas ni Jason, nagkataon namang nakita niya si Sofia. Handa na siyang marinig ang sagot nito. Hindi naman ganap na tinanggihan ni Sofia ang binata. Nararamdaman lamang niyang hindi pa niya sapat na nauunawaan kung sino talaga si Jason. Sinamantala agad ni Jason ang pagkakataon at tinanong kung gusto ba nitong kilalanin siya ng mas mabuti. Nahihiyang pumayag si Sofia. Nilinaw niyang gusto lamang niyang maintindihan kung anong klaseng tao ito at hindi ibig sabihin na magugustuhan niya siya. Nakita ni Hailey ang ngiti ni Jason kay Sofia, dahilan upang lalo siyang mainis. Habang pabalik sa klase, hindi mapigilan ni Jason ang pag-message kay Nathan upang kumustahin ito nang hindi niya alam na nasa likod niya lang pala ito. Nilampasan siya ni Nathan. Napabulala si Jason na natatakot siyang baka mahimatay na naman ito. Hindi sinasadyang narinig iyon ng guro. Sa dulo ng klase, nakita pa ng guro na mabilis na hinabol ni Jason si Nathan, kaya inakala nitong may namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi tinanggap ni Nathan ang hospital bill na binayaran ni Jason, ngunit naging interesado siya sa materials na nakuha nito. Pagkatapos, ibinalik niya ang bayad sa ospital. Nag-alala si Jason dahil sa isang gabi lamang ay nakakuha ito ng sapat na pera para bayaran ang hospital bill. Inakala niyang baka nangutang si Nathan sa loan shark. Hindi sinabi ni Nathan kung anong trabaho ang ginawa niya upang kumita ng pera. Ang alam lang niya ay ayaw niyang magkaroon ng sobrang laking utang na loob sa kahit kanino. Sa kabilang banda, nagdala si Sofia ng bulaklak sa opisina ni Professor Scott upang magpasalamat dahil sa pagbibigay nito sa kanya ng trabaho bilang sekretary. Dahil doon, naging mas malalim ang kanyang paper at nanalo ito ng award. Ngunit hindi niya alam na sa loob ng opisina, palihim na tinanggal ng lalaking si Madu ang pangalan sa folder ng kanyang materials. Nang tanungin ni Professor Scott kung sino ang may-ari ng folder na iyon, inangkin niya ito at sinabing siya ang naghanap ng materials para sa propesora. Mula sa pagiging halos hindi napapansin, biglang naging sentro ng usap-usapan si Sofia sa mga babae sa campus dahil sa kumakalat na chismis na nakikipag-date siya sa sikat na si Jason. Ang pinaka-naiinis sa kanya ay ang popular na si Hailey. Sa opisina, dinala ng mabait na si Professor Choi ang mga bulaklak na ibinigay ni Sofia kay Professor Scott. Dahil doon, aksidente niyang nabasa ang isang bahagi ng nasa computer nito. Nakilala niya na iyon ang paper ni Sofia dahil minsan niya itong tinulungan sa pag-edit. Alam niyang hindi tama na kopyahin ng isang propesor ang thesis ng isang estudyante. Bumalik tayo kay Sofia. Tinawag niya si Jason upang makipagkita at sinabing dapat nitong itama ang kumakalat na chismis sa campus. Halatang nainis si Jason at tumanggi dahil gusto talaga niyang makipag-date kay Sofia. Hindi alam ni Jason na ang katigasan ng ulo niya ay hindi sinasadyang nagtutulak kay Sofia sa hindi kinakailangang gulo. Nang pagtawanan siya ng ibang babae at tawagin ng akit ng lalaki, naalala niya ang masakit na nakaraan kung kailan iniwasan siya ng mga kaibigan dahil sa eskandalong may kinalaman sa pangangaliwa ng kanyang ama. Nilamon siya ng bigat ng alaala at halos hindi siya makahinga. Noong mga sandaling iyon, kasama ni Jason ang masasamang kaibigan niya. Tinanong siya ni Hailey kung totoo bang nakikipag-date siya kay Sofia. Dahil natakot siyang mas lalong maapektuhan si Sofia ng chismis, itinanggi niya ito. Natuwa si Hailey at lalo pang naglakas loob na siraan si Sofia. Ikinagalit iyon ni Jason, kaya umalis siya at hindi pinansin ang pagpigil ni James. Labis na nainis si James at nagpa siyang gumawa ng masama upang hindi makapag-present ang grupo ni Nathan. Sa kung anong paraan, nakuha niya ang notebook ni Nathan. Paglabas ni Jason, agad niyang tinawagan si Sofia, ngunit ang tanging narinig niya ay ang hirap nitong paghinga. Labis siyang nag-alala at tumakbo sa buong campus upang hanapin siya. Sa wakas, nakita niya si Sofia na nakaupong tulala sa likod ng paaralan. Inipon ni Sofia ang natitirang lakas upang paalisin si Jason. Sinabi niyang lumayo ito sa kanya hanggat maaari. Mas mabuti raw na huwag na silang maging masyadong mausisa tungkol sa tunay na pagkatao ng isa't isa. Ngayon naman, si Jason ang nawala ng sigla.
Pakiramdam niya, sinumang may kaugnayan sa kanya ay napapahamak. Marahil tama ang sinabi ng kanyang ina. Kung hindi siya umiiral, mas magiging komportable ang lahat. Hindi rin naging madali para kay Sofia. Wala siyang ginawang masama kay Professor Scott, ngunit siya pa rin ang napagbuntungan ng galit at tinanggal sa posisyon bilang sekretary. Pagsapit ng gabi, nagpunta ang tatlong lalaki sa bar kung saan nagtatrabaho si Victoria. Sinubukan nilang kumbinsihin siya na huwag nang makipagkaibigan kay Nathan dahil isa raw itong taong marunong lamang manghingi ng pera sa iba. Nang marinig iyon ni Victoria, labis siyang nainis at gusto niyang labanan agad si James. Mabuti na lamang at pinigilan siya ng manager. Gabi na nang tuluyang malasing ang tatlo saka dumating si Jason. Gaya ng nakasanayan, babayaran sana niya ang bill nila, ngunit pinigilan siya ni Victoria. Para sa kanya, kung sino ang uminom, siya ang dapat magbayad. Pagkatapos, tinanong niya si Jason kung malapit ba ito kay Nathan. Tapat na inamin ni Jason na hindi siya gusto ni Nathan. Si Victoria naman, bilang matalik na kaibigan ni Nathan, ay bihira rin siyang makita. Ngunit masaya pa rin siya dahil siya ang nag-iisang matalik na kaibigan nito. Hating gabi na nang magising ang grupo at umuwi. Isang lasing ang nakahulog ng bag dahilan upang makita ni Jason ang notebook ni Nathan. Kinuha niya pabalik ang notebook. Hindi niya inaasahang agad siyang makakatanggap ng tawag mula kay Nathan. Akala pa niya ay siya ang maling nakapindot, ngunit sa kabilang linya, niyaya siya ni Nathan na kumain. Iniwan agad ni Jason ang bag at nagmamadaling tumakbo. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang iyon pala ang restaurant kung saan nagtatrabaho si Nathan. Binayaran na ni Nathan ang pagkain ni Jason upang kumain siya roon ng mag-isa. Nang makita ni Jason si Nathan na pagod sa pagsisilbi, hindi niya magawang lunukin ang pagkain. Hanggang matapos ang trabaho ni Nathan, nanatili si Jason sa labas at hinintay siya. Noong araw na yon, tinawag siya ni Nathan upang makita mismo kung gaano siya kaabala sa paghahanap buhay. Tuwing lilitaw si Jason sa harap niya, hindi maiwasan ni Nathan na ikumpara ang sariling kalagayan sa kanya. Pakiramdam niya magkaiba ang mundo nila. Dahil doon, ayaw niyang makita si Jason dahil lalo lamang nitong pinaparamdam sa kanya ang pagiging mababa ng sarili. Labis na nalungkot si Jason. Akala niya, kakain sila ng magkasama ni Nathan kaya agad siyang tumakbo roon. Hindi niya inaasahang pagdating niya, kailangan niyang makita ang hirap at kahirapan nito at sabihang huwag na siyang kumapit pa rito. Wala na siyang nasabi kundi magpasalamat sa pagkain bago umalis. Sa totoo lang, hindi rin naging madali para kay Nathan na sabihin ang ganoong kalupit na mga salita. Dahil pakiramdam niya ay walang pag-asa ang buhay niya, hindi siya nangangahas na hayaang may ibang taong maging interesado sa kanya. Kinabukasan sa klase, kailangang pumili ni Jason ng presentation group. Parehong gusto ni Nathan at Sofia na silang tatlo ay maging magkakagrupo, ngunit pinili ni Jason na sumali sa grupo ni James. Muli siyang bumalik sa buhay na puno ng pekeng kaibigan. Sa group project, ang iniisip lamang ng mga ito ay kung ano ang ililibre ni Jason sa kanila sa hapon. Masigla silang nag-uusap habang si Jason ay nananatiling mag-isa sa loob. Nalulungkot si Sofia dahil sa nangyari kay Jason at nag-aalala rin siya kung bakit siya tinanggal ni Professor Scott. Pinayuhan siya ni Nathan na kung may tanong siya, dapat siyang direktang magtanong at huwag matakot na makasakit ng loob. Dahil sa lakas ng loob na ibinigay nito, dumiretso si Sofia sa opisina upang tanungin si Professor Scott kung bakit siya tinanggal. Walang pakundangang sinabi ng propesora na mula pa lamang sa simula ay hindi na niya gusto si Sofia. Para sa kanya, wala itong sapat na kakayahan, ngunit sakim na inaagaw ang pagkakataon ng iba. Hindi na kailangang pakinggan ni Sofia ang iba pang pang-insulto dahil naunawaan niyang wala siyang nagawang mali. Ang propesora lamang ang masama ang ugali. Pagkatapos ng klase, kailangang magtrabaho ni Nathan sa cafeteria ng paaralan, ngunit hindi pa rin siya nakaligtas sa panggugulo ng grupo ni James. Sinadya nilang magtapon ng pagkain sa kanyang uniforme, dahilan upang mainis ang manager ng cafeteria. Para hindi maapektuhan ang negosyo, napilitan itong tanggalin si Nathan sa trabaho. Nang malaman ni Jason ang balita, nagmamadali siyang tumakbo roon. Mula sa isang sulok, nakita niya si Nathan na hirap na nagmamakaawa. Nang makita niya itong nakayukong umiiyak sa storage room ng paaralan, labis siyang nasaktan. Nagpasya si Jason na mula ngayon, hindi na niya guguluhin si Nathan. Ngunit nang lumabas siya, hindi niya inaasahang makikita siya ni Nathan. Tinanong nito kung bakit naroon pa siya. Ngunit ang ugali ni Jason ay biglang nagbago na para bang naging ibang tao siya. Sa unang pagkakataon, nagawa niyang sabihin ang kanyang galit at tunay na nararamdaman. Nakita ni Victoria ang pagtatalo nilang dalawa. Lalapit na sana siya upang pigilan sila, ngunit nakita niya ang bag ni Nathan. Napagtanto niyang wala na naman itong tutuluyan ngayong araw. Tinawagan niya si Nathan upang kumustahin siya, ngunit dahil sa sobrang pagod, hindi ito sumagot. Pumunta si Nathan sa library upang gumawa ng assignment at gamitin ang lugar bilang matutulugan sa gabi. Tahimik na inilagay ni Victoria ang isang bote ng vitamins sa tabi niya. Sa kabilang banda, buong gabing hindi nakatulog si Jason. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha at mga salita ni Nathan, kaya nagsimula siyang magduda sa sarili niyang paraan ng pamumuhay. Mayroon pa kayang taong tunay na magkakagusto sa kanya sa mundong ito? Kasabay nito, sa art room, walang tigil na iniisip ni Gong Mijo si Nathan hanggang sa naiguhit pa niya ang mukha nito. Sa dormitoryo, hindi rin makatulog si Sofia. Labis siyang nagsisisi dahil nasabi niya ang mabibigat na salita ng paghihiwalay kay Jason. Samantala, si Victoria na nakahiga sa tabi niya ay nangangarap magkaroon ng sariling bahay upang may lugar na matulugan si Nathan. Kinabukasan, nagpasya si Sofia na makipagbati kay Jason sa pamamagitan ng pagbili ng hyacinth para sa kanya.
Nalilito siya kung paano ipapahayag ang kanyang damdamin, kaya sinabi niyang hanapin na lamang nito sa internet ang kahulugan ng bulaklak. Pagkatapos, nahihiya siyang tumakbo palayo. Pagkatapos hanapin ang kahulugan nito, labis na nagulat si Jason dahil ang hyacinth ay nangangahulugang eternal love o sincere apology. Kaya pinili niyang paniwalaan ang unang kahulugan bilang tunay na damdamin ni Sofia para sa kanya. Biglang bumalik si Sofia at kinumbinsi siyang bumalik sa grupo nila dahil napakahalaga ng materials na ibinigay niya kay Nathan. Dapat siyang makatanggap ng markang nararapat para roon. Hindi inaasahan na kinabukasan, hinarang si Sofia ng grupo ni James sa lecture hall at hiningi ang materials na nakalap ni Jason. Alam nilang confidential company materials iyon at mahirap makita online, kaya determinado silang kunin iyon upang makakuha ng mataas na marka. Habang hindi alam ni Sofia ang gagawin, sumugod si Jason upang iligtas siya. Hindi na niya iginalang ang grupong iyon at diretsahang sinigawan si Hailey. Wala na rin siyang pakialam sa pananakot ni James. Tahasan niyang inanunsyo na alis na siya sa grupo at isinama si Sofia palayo. Pumunta silang dalawa sa lugar kung saan nakaupo si Nathan para sa group meeting. Malinaw na si Nathan ang nagsabi kay Sofia na kumbinsihin si Jason na bumalik sa grupo. Ngunit ngayong bumalik na ito, malamig pa rin ang mukha niya. Nagtalo na naman ang dalawa dahilan upang hindi malaman ni Sofia kung ano ang gagawin sa gitna nila. Kaya nagdahilan siyang bibili ng kape. Kasabay nito, sa opisina ni Professor Scott, kinukumpronta nito si Madhu dahil sa pagnanakaw ng materials ni Sofia. Ngunit makapal pa rin ang mukha ni Madhu at pilit na nagsabing siya at si Sofia ang gumawa ng mga materials, kaya may karapatan siyang ibigay iyon sa propesora. Nakakatawa iyon para kay Professor Scott, ngunit dahil nakapagnakaw na siya ng isang bahagi mula sa paper ni Sofia at naisama iyon sa sarili niyang thesis, hindi niya mapaalis si Madhu. Huli na nang magsisi siyang tinanggal niya si Sofia. Sa labas ng campus, masayang nagdala si Jason ng ice cream para kay Sofia. Ngunit nang i-message niya ito upang itanong kung nasaan siya, nalaman niyang may klase ito at hindi makalabas. Kaya ibinahagi na lamang niya ang ice cream sa guro at sinamantala ang pagkakataong ikwento ang kanyang mga problema tungkol sa pagkakaibigan. Bilang kapalit ng ice cream, binigyan siya ng guro ng praktikal na payo. Sinabi nitong kung matatag ang isip, kaya nitong talunin ang masamang puso at katawan. Pag-uwi ni Jason, ipinakita niya kay Kobe ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Sofia. Hindi nagpatalo si Kobe dahil minsan din siyang binigyan ni Sofia ng mas malaking paso ng halaman. Halatang nadismaya si Jason. Ngunit nang hanapin ni Jason ang kahulugan ng halamang ibinigay kay Kobe, agad siyang sumaya muli dahil ang ibig sabihin lamang nito ay pagbati para sa mabuting kalusugan. Samantala, ang bulaklak na ibinigay sa kanya ni Sofia ay nangangahulugang eternal love. Gusto pa sanang sabihin ni Kobe kay Jason ang iba pang nakasanayan ni Sofia, ngunit pinigilan siya nito dahil gusto niyang tuklasin si Sofia sa sarili niyang paraan. Sa library, bumalik si Victoria upang hanapin si Nathan, ngunit ang nakita lamang niya ay ang bote ng vitamins na iniwan nito. Dahil hindi alam ni Nathan kung kanino galing ang bote, hindi niya ito ininom. Patuloy pa rin siyang naghahanap ng trabaho, ngunit tila hindi kumakampi sa kanya ang swerte. Kahit tinanggap siya ng may-ari sa isang trabaho, hindi naman siya binigyan ng matutuluyan. Tiningnan ni Nathan ang nanghihinang sarili sa salamin at nakita ang isang advertisement tungkol sa pagbebenta ng kidney. Naalala niya si Jason na minsang sumunod sa kanya at paulit-ulit na nagpaalala na huwag niyang ibebenta ang kidney niya kahit gaano pa siya kawalan ng pag-asa. Alam din iyon ni Nathan. Kahit kailangan niyang magtrabaho ng napakahirap, basta mayroon pa siyang kalusugan, mayroon pa rin siyang lahat. Kahit abala siya, hindi niya pinabayaan ang pag-aaral. Gayunpaman, nahuli pa rin siya sa group meeting kaysa sa dalawa pang miyembro. Labis na nag-aalala si Jason sa kalagayan ni Nathan, ngunit sa tuwing magsasalita siya, parang lagi niya itong kinukutya. Ginamit ng dalawa si Sofia bilang tagapamagitan habang nagtatalo sila at walang gustong magpatalo, kaya labis na nahirapan si Sofia sa gitna nila. Pagkatapos ng group meeting, hindi pa alam ni Nathan kung saan siya matutulog nang makatanggap siya ng tawag mula sa cafeteria. Pinapabalik siya sa trabaho at magkakaroon na siya ng pagkain at matutuluyan. Tinanggal na nila ang mahigpit na manager. Nang hanapin ni Nathan sa internet, nalaman niyang kumalat ang recording kung saan inamin ng manager na tinanggal niya si Nathan dahil gusto niyang angkinin ang restroom para sa sarili niya. Naisip ni Nathan kung sino ang naglabas ng recording na yon. Naalala niya ang likod ni Jason na palabas ng cafeteria noong gabing iyon. Natulungan siya ng nakababatang lalaking iyon. Agad niyang tinawagan si Jason, ngunit hindi ito sumagot. Sa oras na yon, kasama ni Jason si Sofia at ayaw rin niyang marinig na sasabihin na naman ni Nathan na may utang siya sa kanya. Dinala ni Jason si Sofia pabalik sa dati nitong kindergarten, ang lugar kung saan nagkaroon siya ng trauma dahil minsang tinawag siya ng mga bata na anak sa labas dahil may kabit ang kanyang ama. Hindi dinala ni Jason si Sofia doon upang pahirapan siya, kundi upang tulungan siyang harapin ang nakaraan. Para kay Jason, tanging kapag nagawa mong pagalingin ang sarili mong sugat mula sa nakaraan ay saka ka makakalaya mula rito at makapamumuhay sa kasalukuyan. Sinunod ni Sofia ang payo ni Jason. Napaiyak siya at inaming takot na takot siya noon. Sa sandaling niyakap niya ang batang bersyon ng kanyang sarili sa alaala, iyon din ang sandaling nagsimula siyang gumaling. Isang batang sugatan tulad ni Jason ang nagawang tulungan ang isa pang batang sugatan na si Sofia na makalaya mula sa nakaraan. Pagbalik nila, nakita ni Jason na natanggal ang tali ng sapatos ni Sofia, kaya kusa niya itong itinali para sa kanya. Nang makita naman ni Sofia ang dahong nahulog sa ulo ni Jason, inabot niya at marahang hinaplos ang buhok nito. Hindi niya alam na napakasensitibo ni Jason pagdating sa kanyang buhok. Nag-alinlangan si Jason at pinigilan siya.
Upang makaiwas sa alanganing sitwasyon, gumawa siya ng laro. Kung sino ang unang makakarating sa dormitoryo, tutuparin ng isa ang isang kahilingan nito. Kaya masaya silang nagkarera. Nang umuwi si Jason noong gabing iyon, hindi na siya nag-iisa dahil kasama niya ang bulaklak na ibinigay ni Sofia. Sa kabilang banda, hindi nagtagal na itago ang plagiarism ni Professor Scott dahil natuklasan na ito ng teaching assistant. Nang dalhin nito ang mga gamit sa kanya, nabanggit niya ang talatang mula kay Sofia at eksaktong tinamaan niya ang kinatatakutan ng propesora. Kaya ginamit ni Professor Scott ang kinabukasan ng teaching assistant para takutin siya. Binalaan niya ito na kung hindi siya mananahimik, mawawala ang pagkakataon niyang maging lecturer. Natakot ang teaching assistant at agad na umalis. Malaking dagok din ito kay Professor Scott. Samantala, bumalik tayo sa grupo ng tatlong pasaway. Natakot si James na kapag tuluyan silang humiwalay sa grupo, hindi nila magagawa ang project at babagsak ang marka nila. Kaya nagplano silang bumalik sa grupo ni Nathan. Akala nila si Sofia ay mahiyain pa rin tulad noon, kaya sinubukan nilang manipulahin siya gamit ang panggigipit sa damdamin. Ngunit hindi nila inaasahang diretsahan silang tatanggihan ni Sofia. Tapat niyang sinabi na gusto lamang nilang kumapit sa grupo para makakuha ng libreng marka. Labis na nainis si James at ayaw niyang palampasin ang grupo ni Sofia. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng presentation. Dahil sa materials na ibinigay ni Jason at sa maingat na analisis ng grupo, karapat-dapat silang tatlo na makatanggap ng A sa record ng guro. Hindi ito matanggap ni James. Sinabi niyang si Nathan lamang ang gumawa ng project at walang ginawa ang dalawa. Pagkatapos, nagtanong siya ng isang tanong na kailangang sagutin mismo ni Sofia. Ang tanong na iyon ay bahagi pala ng paghahanda ng grupo ni Sofia. Kahapon, ipinagkatiwala niya ang kanyang laptop sa isang babaeng kasama sa grupo, ngunit hindi niya inaasahang kokopyahin ito ang tanong. Alam ng tatlo na takot si Sofia magsalita sa harap ng maraming tao, kaya labis silang natuwa. Habang nakatingin sa mga taong nasa ibaba, naguluhan si Sofia at kinabahan. Ngunit nang makita niya ang pagtango ni Jason bilang suporta at maalala niyang pinatawad na siya ng kaibigan niya noong bata pa siya, nabawi niya ang lakas ng loob. Tumayo siya sa harap ng lahat at detalyadong sinagot ang tanong ni James. Dahil siya mismo ang naghanap ng tanong na iyon, hindi lamang niya alam ang sagot, kundi pati ang mas malalim na kahulugan nito. Dahil dito, napilitan si James na tanggapin ang kanyang kakayahan. Labis ding nasiyahan ang guro. Bibigyan lamang niya ng A ang tatlong tunay na gumawa ng project. Samantala, ang tatlong hindi gumawa ay hindi makakakuha ng marka. Pagkatapos ng klase, labis na nagalit si James. Inisip niyang alam na ng grupo ni Sofia ang plano niya kaya siya ang napahiya. Hindi natakot si Nathan at Sofia sa kanyang paninigaw. Pinutol na rin ni Jason ang ugnayan niya kay Hailey. Paglabas nila, nakipag-high five siya kay Sofia, ngunit biglang sumali rin ang kamay ni Nathan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Jason na mayroon na siyang tunay na mga kaibigan. Bumalik naman tayo kay Gong Mijo. Nagda-diet siya, ngunit nang makita niyang nagtatrabaho si Nathan sa cafeteria, hindi siya nagdalawang isip na dalhin ang tray niya palapit upang mas malinaw niyang makita ang mukha nito. Nang mapansing hindi siya naalala ni Nathan, bahagya siyang nalungkot. Ngunit dahil in love na siya, pakiramdam niya ay biglang naging kakaibang sarap ang pagkain sa cafeteria. Pagkatapos ng trabaho, muling nakita ni Nathan si Victoria. Sa wakas, sinagot na rin niya ang tawag nito, kaya labis na natuwa si Victoria at hinawakan siya sa leeg habang nakikipagbiruan. Nakita ni Gong Mijo ang pagiging malapit ng dalawa. Doon niya napagtantong ang lalaking nasa puso ni Victoria ay si Nathan. Sa kabilang banda, nag-inom ng beer sina Sofia at Jason upang ipagdiwang ang matagumpay nilang presentation. Nalasing si Sofia at naging parang cute na pusa habang walang tigil na nagsasalita sa tabi ni Jason. Muli niyang pinulot ang dahon sa ulo nito. Sa pagkakataong iyon, hindi na lumaban si Jason. Sa halip, nakaramdam siya ng takot. Natatakot siyang tuluyan niyang magugustuhan ng malalim ang babaeng ito. Natatakot din siyang hindi pa siya sapat na mature upang maibigay ang kaligayahang nararapat para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahang gagawa si Sofia ng isang bagay na hindi niya malilimutan habang buhay. Habang unti-unting lumiliit ang pagitan nila, biglang hinila ni Jason si Sofia palapit sa kanya. Inipon niya ang lakas ng loob at inilapit ang mukha sa labi nito. Sa totoo lang, balak lamang ni Jason na takutin ang senior na ito. Ngunit hindi niya inaasahang si Sofia mismo ang hahalik sa kanya. Sa wakas, opisyal na binigyan niya ang nakababatang estudyanteng ito ng pagkakataong ligawan siya. Masayang pinasa ni Jason si Sofia pabalik sa dormitoryo na may mukhang punong-puno ng tagumpay. Pagdating doon, nagyakapan pa sila at ayaw munang maghiwalay. Pagkatapos maihatid si Sofia sa loob, nakatanggap si Jason ng tawag mula kay Nathan na gustong makipagkita. Dahil napakasaya ng mood niya, pumayag siya sa kondisyon na kailangang tawagan ni Nathan si Victoria at sabihin dito na alagaan si Sofia. Agad na nakatanggap ng tawag si Victoria mula kay Nathan. Lalabas na sana sila ni Gong Mijo upang hanapin si Sofia nang si Sofia mismo ang gumulong papunta sa pintuan. Sa labas, kusang nagpasalamat si Nathan kay Jason dahil sa pagre-record na ginawa nito para tulungan siya. Sa unang pagkakataong makita ni Jason ang ngiti ni Nathan, pumayag siyang makipagbati sa kanya. Kinabukasan, nang mahimasmasan si Sofia, labis siyang nagsisi sa padalos-dalos na ginawa niya kagabi. Paulit-ulit sa isip niya ang biglaang halik. Sa kabilang banda, unti-unti ring nagising si Jason. Pakiramdam niya ay napakagaan ng loob niya dahil hinawakan ni Sofia ang kanyang ulo. Nang imulat niya ang mata, ang unang nakita niya ay ang paso ng bulaklak na ibinigay nito sa kanya. Dahil doon, naging napakaganda ng umaga niya.
Kahit muntik na siyang masagasaan habang tumatawid, nang maalala niya ang masasayang sandali kasama si Sofia, napangiti pa rin siya at itinuring ang araw na iyon bilang isang maswerteng araw. Malapit nang idaos ng unibersidad ang Spring Festival. Punong-puno ang bulletin board ng mga interesanteng paligsahan, pati na rin ang larawan ng tatlong pasaway na lasing, kasama ang sulat ni Victoria na naniningil ng bayad sa alak. Naiinis na pinunit ni James ang announcement. Hindi niya inaasahang hindi babayaran ni Jason ang ininom nila noong araw na yon. Pagkatapos, nagsimula siyang magplano kung paano muling makikipaglapit kay Jason upang makakuha ulit ng pera mula rito. Samantala, hindi makontak ni Jason si Sofia. Labis siyang nag-alala nang hindi alam na low battery lamang ang phone ni Sofia at nanghihiram siya ng charger kay Kobe. Walang dalang charger si Kobe, ngunit walang tigil naman ang kanyang pagsasalita at pagmamakaawa kay Sofia na bumalik na sa pagiging kaibigan niya tulad ng dati. Lumapit si Jason at pinutol ang usapan ng dalawa. Para siyang isang makapangyarihang boyfriend na hinihila palayo ang kanyang babae mula sa ibang lalaki. Habang masinusubukan ni Sofia na kumilos ng natural, lalo namang lumalabas ang kahinaan niya. Akala ni Sofia ay hindi siseryosohin ni Jason ang halik nila noong nakaraang gabi. Kaya matapos niyang gumawa ng palusot para sa sarili, nahihiya siyang tumakbo palayo. Ngunit nang makarating siya sa isang sulok, napaisip siya sa lahat ng panahong kasama niya si Jason. Sa huli, napagtanto niyang totoong gusto niya ito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jason sa likuran niya. Inamin ni Sofia na nagsinungaling siya kanina. Totoong kinilig at nahulog ang loob niya kay Jason. Ngumiti si Jason. Sa wakas, ang taong gusto niya ay gusto rin siya pabalik. Ngayon, maaari na niya itong yakapin ng mahigpit ng walang pag-aalinlangan. Tinugon din ni Sofia ang yakap at pinayagan ang sarili na bigyan ng pagkakataon ang kaligayahan. Mula noon, malaya na silang nakakapaghawak kamay at naipapakita ang kanilang relasyon sa kampus nang hindi natatakot sa sasabihin ng iba. Naging masigla ang Spring Festival sa universidad. Naakit si Gong Mijo sa fortune-telling booth. Pagpasok pa lang niya sa loob ng tent, sinabi agad ng manghuhula na ang taong gusto niya ay napaka-flirty. Naramdaman ni Gong Mijo na mali iyon, kaya agad na binawi ng manghuhula ang sinabi at sinabing isa siyang bulaklak ng one-sided love. Dahil doon, matagumpay nitong nakuha ang interes niya. Gusto ni Gong Mijo bumili ng anting-anting na makapaghihiwalay sa taong gusto niya at sa babaeng best friend nito. Agad na inilabas ng manghuhula ang isang candy ring na mataas ang presyo. Ayon dito, kailangan lamang isuot iyon sa kamay ng babae at akitin siyang kainin ito upang mapaghiwalay silang dalawa. Kung ayaw naman ni Gong Mijo, may isa pa raw siyang kapalarang naghihintay sa western bench. Binili ni Gong Mijo ang candy ring dahil wala siyang kailangan na ibang kapalaran bukod kay Nathan. Maya-maya, nakita na ang grupo ni Kobe, Jason, Sofia, Nathan, at Gong Mijo na nanonood sa pagtatanghal ni Victoria. Hindi maikakailang siya ang matapang na senior. Sa isang kamay, nabasag niya ang ladrilyo dahilan upang mataranta si Kobe. Sa isang piga, nadurog niya ang walnut. Pagdating sa susunod na bahagi, binasag niya ang bote ng beer, dinurog ang pakwan, at hiniwa ang pinya. Wala yatang bagay na hindi kayang sirain ni Victoria, dahilan upang kabahang kagatin ni Kobe ang kanyang kuko habang nagdarasal. Nang maglaro ang grupo ng compatibility game, parehong-pareho ang mga sagot ni Victoria at Nathan. Pinatunayan nitong hindi basta-basta ang lalim ng kanilang pagkakaibigan. Samantala, tahimik na itinatala ni Gong Mijo ang mga gusto at pagkain sinabi ni Nathan na masarap. Pagkatapos nilang maglaro, tumakbo si Gong Mijo upang ibigay ang candy ring kay Victoria. Ngunit ayaw ni Victoria ng matatamis, kaya nabigo ang plano ni Gong Mijo at kinain na lamang niya ang candy. Hindi niya inaasahang doon pa lamang magsisimula ang tunay niyang kalbaryo. Pilit niyang niyayaya si Nathan na maglaro ng popping balloon game. Ayaw nitong maglaro, ngunit dahil ayaw ni Victoria na malungkot si Gong Mijo, siya ang nakipaglaro sa kanya. Lumikha iyon ng isang eksenang babae sa babae na labis na nakakaasiwa para kay Gong Mijo. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang stage performance para sa mga potensyal na singer. Hindi inaasahang ang kinatawan ng Business Administration Department ay si Nathan. Pinilit siya ng guro na sumali dahil may premyong pera ang mananalo. Ngunit ang boses ni Nathan na parang baka ay nagpatawa ng husto sa mga manonood. Nakita ni Jason na napapahiya si Nathan, kaya nagpa siya siyang umakyat sa entablado upang iligtas siya. Ang lyrics ng kanta niya ay punong-puno ng pagmamahal para kay Sofia. Bumalik si Nathan sa upuan sa pagitan ng dalawang babae. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa kahihiyan at gustong umalis. Niyaya ni Gong Mijo si Nathan na maglaro kasama siya, ngunit mabilis na kumapit si Victoria sa braso nito at nauna siyang dinala palayo. Pagkatapos kumanta ni Jason, isinama niya si Sofia upang magpahula tungkol sa kanilang pag-ibig. Sinabi ng manghula na hindi sila magtatagal at babalik si Sofia sa lalaking una niyang minahal. Nang marinig ito, may napansin silang kakaiba. Naghinala silang dalawa at nagpa siyang tanggalin ang disgis ng manghuhula. Tama ang hinala nila, si Kobe pala iyon na nagbalatayo. Nadismaya si Gong Mijo dahil hindi niya makuha ang taong gusto niya. Kaya nagpa siya siyang sundin ang sinabi ng manghuhula at tumingin sa western bench. Ngunit ang nakaupo roon ay si Kobe na nabigo pa lang sa kanyang plano. Hindi siya nagustuhan ni Gong Mijo kaya tumalikod siya at umalis. Sa totoo lang, si Kobe rin ay naghihintay sa babaeng nakatadhana para sa kanya. Inihagis niya ang candy ring bilang pampaswerte, ngunit ang nakapulot nito ay si Victoria. Sa takot, halos manigas si Kobe at dali-daling tumakas. Ang totoo, kaarawan ni Nathan noong araw na yon. Siya at si Jason ay parehong tinawag sa women's dormitory. Nang bumukas ang pinto ng silid ni Sofia, sumabog ang birthday poppers para batiin si Nathan.
Ang bulaklak na inihanda ni Jason ay hindi para kay Nathan, kundi para kay Sofia. Sa sandaling iyon, nagmamadali ring bumalik sa silid si Gong Mijo na baliw sa pag-ibig. Hindi niya pinansin ang lahat at ang tingin niya ay nakatuon lamang kay Nathan. Hindi sanay si Nathan na may naghahanda ng ganitong surprise birthday para sa kanya, kaya nahiya siya. Sinabi niyang natatakot siyang ipapahid ang cake sa mukha niya. Agad na nagtaas ng kamay si Gong Mijo at nagboluntaryong maging tagapagtanggol niya. Siya rin ang pinakamalakas kumanta ng happy birthday sa grupo. Pagkatapos hipan ni Nathan ang kandila, biglang idiniin ni na Sofia at Victoria ang mukha niya sa cake. Pagkatapos, kinuhanan pa nila ng litrato ang ebidensya upang asarin ang biktima. Pagkatapos nito, naglaro silang lahat ng truth game. Natakot si Nathan na kailangan niyang magbukas tungkol sa sarili, at dahil hindi rin siya marunong magsinungaling, gusto niyang umalis. Ngunit paulit-ulit siyang pinigilan ni Victoria. Nang tumapat sa kanya ang bote ng beer, mabilis na tinanong siya ni Jason kung ilan ang mga kaibigan niya. Napilitan si Nathan na sabihin ang totoo, 2.5. Hindi pumayag si Victoria na mawala ang kanyang natatanging posisyon. Samantala, inakala ni Jason na kaibigan din siya ni Nathan, ngunit nalaman niyang wala pa palang 0.1% ang bahagi niya. Gabi na nang sa wakas ay pinayagan ni Victoria si Nathan na umuwi. Habang magkasabay silang naglalakad, sinamantala niya ang pagkakataon upang tanungin kung gugustuhin ba nitong magmahal kung makatagpo siya ng taong gusto niya. Diretsahang sumagot si Nathan na hindi. Hindi niya alam na sa dormitoryo may isang babaeng abala sa pagtitig sa larawan niya. Naramdaman ni Gong Mijo na hindi na niya kayang manatili sa one-sided love na ito. Agad siyang lumabas ng dormitoryo at hinarang si Nathan. Ngunit matapos niyang ipunin ang buong tapang, ang nagawa lamang niya ay iabot dito ang isang lollipop bago mabilis na tumakbo palayo. Hanggang gabi, buhay na buhay pa rin ang festival sa campus, lalo na sa mga food stalls. Sina Jason at Sofia ay tuloy-tuloy na nagpapakita ng pagmamahalan sa harap ng maraming tao. Para tulungan ang taong mahal niya, handa si Jason na magtrabaho bilang waiter. Samantala, kumain ang grupo ni na James nang walang pambayad. Nang makita nila si Jason, kumislap ang kanilang mga mata na parang headlights ng kotse. Sinubukan nilang gamitin ang kasikatan ni Jason upang makahikayat ng customers para sa hangover drinks na tinda nila. Makapal pa ang mukha nilang piliting gawin siyang endorser, ngunit sa kasamaang palad ay diretsahan niya silang tinanggihan. Pagbalik ni Jason, hindi niya makita ang kanyang girlfriend. Sa oras na yon, nasa ibang lugar si Sofia at may kausap sa telepono. Labis siyang masaya dahil maaari siyang muling maging sekretary ng isang propesor. Ngunit hindi kay Professor Scott, kundi sa kuya ni Jason. Hindi alam ni Sofia ang relasyon ng magkapatid, kaya masaya niyang ikinuwento ito kay Jason. Ayaw ni Jason na magtrabaho ang girlfriend niya kasama ang kuya niya. Nang mapansin ni Sofia na may dinadala siyang bigat, gusto niya itong kausapin at samahan sa problema. Ngunit bigla siyang pinagalitan ni Jason at iniwan siyang mag-isa. Naramdaman ni Sofia ang matinding kawalan at sinisi ang sarili dahil iniisip niyang marahil hindi siya sapat na mapagkakatiwalaan para pagbahaginan ng kanyang boyfriend. Sa kabilang banda, dahil wala si Jason, hindi makabenta ng drinks si James. Ayaw niyang malugi, kaya lumipat siya sa plan ni gamitin ang kasikatan ng girlfriend ni Jason. Nang makita nila si Sofia, agad nila siyang hinila papunta sa booth ng drinks. Nang makita ng mga babaeng fans ni Jason ang kanyang girlfriend, para silang mga tigre na nakakita ng biktima. Agad naging target ng pag-atake si Sofia. Nang makita ito ng isang kaibigan, agad nitong tinawagan si Jason upang sabihin ang nangyayari. Mabilis na tumakbo si Jason upang iligtas ang kanyang girlfriend. Nang makita niyang inaapi si Sofia, sa wakas ay hindi na siya nagtimpi. Diretsahan niyang pinagsabihan ang dalawang senior, pagkatapos ay inihagis ang pera sa mukha nila, tulad ng gusto nila. Nainis si Nestor at biglang sinuntok si Jason, dahilan upang muling bumalik ang masasakit na alaala ng nakaraan. Pinilit ni Jason ang sariling tumayo at lumapit upang hamunin siya. Paulit-ulit siyang natumba sa bawat suntok nito. Natakot si James at pinigilan ang kaibigan. Sa harap ng lahat ng babaeng fans, hinawakan ni Jason ang kamay ni Sofia at kinumpirma ang kanyang tunay na posisyon sa buhay niya. Umalis sila sa gitna ng karamihan at pumunta sa isang tahimik na lugar. Pagod na sinabi ni Jason na ito ang tunay niyang sarili, isang batang sugatan ang puso. Kaya natatakot siya na kapag minahal niya si Sofia, baka hindi niya ito kayang protektahan. Tinanggap ni Sofia ang bersyong iyon ni Jason. Naghalikan silang dalawa sa tulay at doon nawala ang naunang hindi pagkakaunawaan. Samantala, namimigay ng flyers si Nathan. Ngunit nang makatanggap siya ng tawag na nasaktan si Jason, iniwan niya agad ang trabaho at tumakbo pabalik sa paaralan. Nang makaharap niya ang grupo ni James, hindi niya napigilan ang sarili at sinuntok ang lalaki bilang ganti para kay Jason. Nagkabati na sina Jason at Sofia. Sa pagkakataong ito, si Sofia naman ang naghatid kay Jason pauwi. Nahihiya silang nagtagal sa ilalim ng building bago tuluyang pumayag si Sofia na pumasok upang lagyan ng gamot ang sugat ng boyfriend niya. Sinamantala ni Jason ang pagkakataon at nagpa-cute, sinasabing masakit ang sugat at kailangan niyang haplusin ng girlfriend niya ang ulo niya bago siya matahimik. Kinagabihan, nakatulog siya sa sofa. Lumapit si Sofia at gusto sanang haplusin ang buhok niya, ngunit naalala niyang ayaw nitong malaman niya ang tungkol sa buhay niya. Kaya pinili niyang umuwi na lamang. Sa totoo lang, hindi natutulog si Jason. Napansin din niyang unti-unti niyang inilalayo ang kanilang relasyon. Nang buksan niya ang phone, nakita niya ang missed call mula kay Nathan, kaya tinawagan niya ito pabalik. Nang malaman ni Nathan na ayos lang siya, agad nitong ibinaba ang tawag. Ngunit labis pa ring natuwa si Jason dahil naramdaman niya ang pag-aalala ng taong itinuturing niyang parang kuya.
Kinabukasan ng umaga, nagkaroon ng matinding lagnat si Jason. Nang malaman ito ni Sofia, agad siyang tumakbo sa botika at inilarawan sa pharmacist ang kalagayan ng kanyang boyfriend. Sa bahay, gaya ng dati, sanay si Jason na tiisin ang sakit ng mag-isa. Ngunit ngayon, mayroon na siyang Sofia. Napakaganda ng pakiramdam na yon. Kahit maputla ang mukha niya, nakangiti pa rin siya habang kausap ito. Ipinakita ni Jason kay Sofia ang cute na nickname na ibinigay niya rito. Gusto rin niyang malaman kung ano naman ang nickname niya sa phone ni Sofia. Kinabahan si Sofia at itinago ang phone. Naghabulan sila sa loob ng bahay hanggang sa tuluyang nakuha ni Jason ang phone. Ang nickname niya pala ay Student Enrolled in Class 21. Para raw kapag may ibang makakita, iisipin nilang teaching assistant siya ni Jason. Dahil teaching assistant ang nag-abot ng gamot, walang nagawa ang estudyante kundi sumunod at inumin ito. Biglang may tumawag sa phone ni Sofia. Isang tingin pa lamang ni Jason ay alam na niyang kuya niya yon. Noon niya sinabi kay Sofia na ang propesor na yon ay ang kanyang kuya, si Jonathan. Noong bata siya, malubha siyang binugbog ng kuya niya at naging trauma iyon na hindi niya malimutan. Kaya ayaw niyang magtrabaho ang girlfriend niya kasama ang kuya niya. Nang marinig ni Sofia ang bigat ng loob ng kanyang boyfriend, lumapit siya upang aliwin ito. Ayaw sana ni Jason dahil natatakot siyang mahawa siya, ngunit patuloy pa rin siyang lumapit. Kaya hinila siya ni Jason pababa at pinaupo ng malapit sa kanya. Dahil sa posisyon nila, namula sa hiya ang mukha ni Sofia. Pagkatapos alagaan ang kanyang boyfriend, bumalik si Sofia sa dormitoryo upang magbasa ng tarot kasama ang dalawang kasama niya. Samantala, nang gumaling si Jason at balak sanang magbasa ng libro, hindi niya inaasahang mahahanap niya ang notebook ni Nathan na hindi pa pala niya naibabalik. Tinawagan niya ito upang makipagkita, ngunit tinanggihan siya ni Nathan. Kaya nagdesisyon si Jason na itago na lamang muna ang notebook. Napailing si Victoria at sinabing si Jason ang unang taong nagawang pakiusapan si Nathan sa mga bagay na wala naman siyang obligasyon. Nagpasya siyang bumili ng kape upang makatulong na magising ito. Ngunit pag-alis niya, dumating si Gong Mijo. Gusto ni Gong Mijo na hingin ang phone number ni Nathan, ngunit hindi ito pumayag. Nang bumalik si Victoria, nakita niya ang likod ni Gong Mijo habang papalayo. Nagtaka siya at tinanong si Nathan, kaya ikinuwento nito ang nangyari. Sinabi ni Victoria na dapat bigyan ni Nathan ang sarili niya ng pagkakataong mahalin. Ngunit tumanggi siya. Para sa kanya, wala siyang sapat na oras at lakas upang magkaroon ng damdamin para sa kahit sino. Tulad noon, minsan niyang nagustuhan si Victoria, ngunit dahil wala siyang magawa para sa kanya, pinili na lamang niyang tigilan iyon. Natigilan si Victoria nang marinig ito, ngunit kalmado lamang si Nathan dahil para sa kanya, matagal ng bahagi ng nakaraan ang lahat. Bumalik naman tayo kay Jason. Talagang malaki na ang ipinagbago niya. Tinanggihan na niya ang pakikipaghalubilo at pagtulong sa masasamang kaibigan at matapang na niyang hinaharap ang mga nang-aapi sa kanya. Nang marinig ni Nestor na isinumbong siya ni Jason sa pulis, gusto niyang idamay si Nathan sa kulungan dahil ang sugat sa bibig niya ay gawa raw nito. Naging matalim ang tingin ni Jason. Binalaan niya si Nestor na huwag magtatangkang galawin si Nathan. Pagbalik sa klase, patuloy na nagsalita ng masama si Nestor tungkol kay Jason sa likod niya. Hindi sana ito papansinin ni Nathan, ngunit nang marinig niyang binanggit ang pangalan niya, hindi siya nagdalawang isip na lumaban sa salita. Sakto namang pumasok si Jason sa silid. Sinamantala ni Nestor ang pagkakataon upang kutyain si Jason bilang sinungaling. Dati raw sinabi ni Jason na nakatira si Nathan sa bahay niya, kaya hindi niya mapapatira ang masasamang kaibigan niya roon. Nang marinig ito ni Nathan, nagsalita siya at kinumpirmang totoo na nakatira siya kasama ni Jason. Pagkatapos ng klase, muling kumapit si Jason kay Nathan at nagpasalamat dahil sinuntok nito si Nestor para sa kanya. Nahihiya si Nathan at hindi alam kung paano magpapaliwanag nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid. Ibinabalita nito na matindi ang pananakit ng likod ng kanilang ina. Napakamahal ng operasyon, kaya ayaw ng kanilang ina na gawin ito kahit nagbabala ang doktor na maaari siyang maparalisa. Napabuntong hininga si Nathan. Wala siyang ibang magagawa kundi magtrabaho ng todo upang kumita ng pera para sa kanyang ina. Sa oras na yon, ang dalawang babaeng lihim na may gusto sa kanya ay magkasamang umiinom ng beer. Parehong inamin ni Gong Mijo at Victoria na palihim nilang minamahal si Nathan. Nagplano si Gong Mijo kasama si Victoria. Pareho silang magtatapat kay Nathan at siya ang pipili. Para sa kanila, ang mahalaga ay masabi nila ang matagal na nilang itinatago sa puso. Habang ang nagpapahirap sa mga babae ay usapin ng damdamin, ang pumipiga naman sa mga lalaki ay ang bigat ng pera. Naghanda si Nathan ng leave of absence application kung sakaling mangyari ang pinakamasamang sitwasyon. Pumunta si Noah sa universidad upang hanapin ang kuya niya. Labis siyang nasaktan nang malaman niyang natutulog si Nathan sa storage room. Gusto rin niyang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho at makatulong. Malakas siyang pinagalitan ni Nathan. Sinabi niyang nagtatrabaho siya upang suportahan ang kanyang kapatid at ina. Kung hihinto rin si Noah, masasayang lamang ang lahat ng sakripisyo niya at hindi iyon tulong. Hindi alam ni Noah ang gagawin kaya umalis siya. Hinarang siya ni Jason. Hindi nagtagal, nakatanggap si Nathan ng balita na mayroon ng sapat na pera ang kapatid niya para sa operasyon ng kanilang ina. Napabuntong hininga siya, alam niyang may utang na loob na naman siya kay Jason. Tinitigan niya ang number ni Jason, ngunit hindi niya magawang tumawag. Dahil sa kalagayan ng kanyang ina, napilitan si Nathan na isantabi ang kanyang pride. Kailangan niyang humingi ng tulong kay Jason upang mas mabilis na makalikom ng sapat na pera at mabayaran ito. Dinala ni Nathan ang leave of absence form sa guro. Hindi agad ito inaprubahan ng guro.
Sa halip, niyaya niya siyang kumain at ikinuwento na minsan din siyang naging sobrang mahirap hanggang 3 beses siyang muntik huminto sa pag-aaral. Sinabi ng guro na minsan, hindi talaga dignidad ang dahilan kung bakit ayaw tumanggap ng tulong ang isang tao, kundi sobrang laki ng ego. Kaya dapat matutong buksan ang puso at tanggapin ang tulong. Kapag nalampasan ang hirap at nagtagumpay balang araw, saka magkakaroon ng pagkakataong bumalik at suklian ang kabutihan. Sa wakas, natutong buksan ni Nathan ang puso niya. Pagkatapos kumain, kusa niyang nakipagkita kay Jason. Akala ni Jason ay magagalit ito dahil nakialam siya sa problema ng pamilya niya. Ngunit hindi. Sa pagkakataong ito, ibinaba ni Nathan ang kanyang pride at nagpasalamat kay Jason. Pagkatapos, sinabi niya ang lahat ng bigat at pressure na matagal na niyang pasan mag-isa. Ikinuwento rin ni Jason ang mga sugat sa sarili niyang buhay. Sinabi niyang miserable rin siya, kaya sana ay huwag nang makaramdam ng inferiority si Nathan. Habang pauwi sila, pareho silang naniwala na darating din ang wakas ng kanilang paghihirap. Bumalik tayo sa mga babae. Gusto ni Gong Mijo na tulungan siya ni Sofia na makahanap ng pagkakataong mapalapit kay Nathan. Samantala, mas madali para kay Victoria dahil kaya niyang tawagan si Nathan at yayain itong makipagkita. Sa klase, nakita ni Jason na nakakatulog si Nathan. Gusto sana niya itong gisingin, ngunit pinigilan siya ni Sofia. Pagkatapos ng klase, ibinigay ni Sofia kay Nathan ang lecture notes na isinulat niya para rito bilang pasasalamat. Kusang niyaya ni Nathan silang dalawa na kumain. Pareho silang pumili ng mga murang pagkain, dahilan upang mahiya si Nathan. Lumapit si Gong Mijo. Ayon sa plano, tinawag ni Sofia si Gong Mijo upang sumabay sa kanila sa pagkain, kaya nagkaroon ito ng pagkakataong maupo sa tabi ni Nathan. Madali ring nayaya ni Gong Mijo si Nathan na manatili at makipag-usap sa likod ng paaralan. Inipon niya ang lakas ng loob at nagtapat ng nararamdaman sa kanya. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Nathan. Sa sobrang hiya, napaupo si Gong Mijo sa lupa. Hindi naman alam ni Nathan kung paano aliwin ang ibang tao. Matapos ang ilang panahong pansamantalang tumira sa storage room, kailangan na ring ayusin ni Nathan ang gamit niya at umalis. Kasabay nito, habang nasa date sina Jason at Sofia, hindi sinasadyang nailabas nila ang notebook ni Nathan. Binuklat nila ito at napunta sa pahinang sinulat ni Nathan ang araw ng kanyang pagtatapos. Nagkataon namang ang araw na iyon ay mismong araw na iyon. Pagkatapos, biglang nakatanggap ng pera ang account ni Jason mula kay Nathan. Nag-alala si Jason na baka may masamang balak si Nathan sa sarili, kaya agad siyang tumakbo upang hanapin ito. Tumakbo siya ng napakabilis papunta sa ilalim ng tulay, sa sobrang taranta ay napagkamalan pa niya ang ibang tao bilang si Nathan. Ngunit hindi ganoon kahangal si Nathan. Nakahanap lamang siya ng damuhan upang doon matulog sa gabi. Sa panaginip, nakita niya muli ang kanyang ama, isang pulis na namatay sa tungkulin. Niyakap siya ng kanyang ama at pinatahan. Sa wakas, pinayagan ni Nathan ang sarili niyang maging mahina at umiyak. Pagkagising niya, aalis na sana siya sa damuhan upang maghanap ng ibang lugar nang makita niya si Jason. Labis na natuwa si Jason dahil ligtas siya. Nang makita niya ang bagahe ni Nathan, nakiusap siya na tumira ito kasama niya at gawing totoo ang dati niyang kasinungalingan. Para bang nagkaroon ng bagong pag-asa si Nathan at muntik na siyang maiyak sa sobrang pagkaantig. Sa pagkakataong ito, hindi na niya tinanggihan si Jason. Upang ipagdiwang ang pagkakaroon niya ng roommate, naghanda si Jason ng masaganang hapag. Puro masasarap na pagkain ang nakahain, dahilan upang mahiya si Nathan. Ngunit nawala ang lahat ng hiya nang tikman niya ang masarap na karne. Pakiramdam ni Nathan ay napakamahal ng pagkain, ngunit hindi iyon binilang ni Jason. Para sa kanya, tinulungan lamang siya ni Nathan na matupad ang hiling niyang magkaroon ng kasamang titira. Pansamantalang natulog si Nathan sa sofa. Maingat na dinalhan siya ni Jason ng kumot at tinakpan siya. Pagkatapos, nag-message siya kay Sofia upang humingi ng tawad dahil iniwan niya ito kanina. Sa oras na yon, nasa dormitoryo si Sofia at kumakain ng midnight snack kasama ang dalawang kasama niya. Dahil bagong broken-hearted si Gong Mijo, labis siyang nalulungkot. Si Victoria lamang ang nakakaunawa sa sakit niya at niyakap siya upang aliwin. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Gong Mijo. Hindi niya napigilang ikwento kay Victoria na nagtapat siya kay Nathan ngunit tinanggihan siya. Inamin ni Victoria na nakita niya ang nangyari ngunit hindi siya natuwa. Sa halip, hinangaan niya si Gong Mijo dahil nagawa nitong sabihin ang tunay na nararamdaman, samantalang siya ay hindi makapagtapat dahil natatakot siyang wala siyang mapapala at mawala pa ang matalik niyang kaibigan na si Nathan. Kinabukasan, magkasama sa isang klase sina Sofia at Nathan. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Sofia si Nathan tungkol sa buhay nila ni Jason bilang magkasama sa bahay. Nalito si Nathan dahil tuwing umaga, naghahanda si Jason ng napakamahal na pagkain para sa kanya. Presyo pa lamang ng mga yon ay halos mabilaukan na siya. Kaya nakiusap siya kay Sofia na kumbinsihin si Jason na huwag na siyang bilhan araw-araw ng maraming mamahaling pagkain. Pati mga damit ni Nathan ay nilabhan at tinupi ng maayos ni Jason. Pagkatapos, naisip pa nitong isabit ang underwear niya sa baloon at ilagay sa harap ng pinto upang asarin siya. Samantala, punong-puno ang aparador ni Jason ng damit. Kahit isang puting polo lamang, napakaraming klase at estilo pa rin ang mayroon siya. Habang paalis si Nathan, patuloy siyang bumubulong at pinupuna ang pagiging magastos ni Jason. Nang lumabas sila, nakita nila si Jason na kararating lamang sa school. Sa pagkakataong ito, sinagot na rin ni Nathan ang kaway niya. Sa opisina, hindi pa rin matigil si Professor Scott sa pag-iisip na landiin si Jonathan. Ngunit nakatagpo siya ng taong hindi natatakot magsalita ng diretsyo. Tapat na sinabi ni Jonathan na mas matanda siya ng sobra kaysa sa kanya, dahilan upang mataranta ng husto si Professor Scott.
Umalis siyang may tampo at doon naman napanood ni Jonathan ang video ng kapatid niyang binubugbog noong Spring Festival. Napakuyom ang kamao niya at sinubukang kumalma, ngunit malinaw sa mukha niya ang galit. Hindi iyon nakaligtas sa mata ni Sofia. Tinanong ni Jonathan kung bakit nasaktan si Jason. Tapat na sinabi ni Sofia na alam na niyang magkapatid sila at nakipag-away si Jason upang protektahan siya. Nang marinig ni Jonathan na si Jason mismo ang umaming kapatid niya ito, labis siyang nagulat. Pagkatapos ng trabaho, ikinuwento ni Sofia kay Jason ang pag-aalala ni Jonathan para sa kanya. Hindi ito pinaniwalaan ni Jason. Para sa kanya, nagpapanggap lamang ang kuya niya upang gumaan ang loob niya. Iminungkahi ni Sofia na pumunta sila sa dagat sa weekend. Pumayag si Jason. Sa kabilang banda, palihim na nilapitan ng guro si Professor Scott. Mukhang gusto niya ang senior na ito, ngunit walang damdamin si Professor Scott para sa kanya. Tungkol naman sa thesis na may kinopyang bahagi mula kay Sofia, binura na iyon ni Professor Scott. Pagkatapos ng klase, muling nakita ni Sofia si Kobe. Gusto pa rin itong maging malapit sa kanya gaya ng dati, ngunit para kay Sofia, kaibigan na lamang ang kaya niyang ibigay sa kanya. Ang totoo, noong umagang iyon, hinanap ni Kobe si Jason. Ang gusto lamang niya ay alagaan nitong mabuti si Sofia at huwag hayaang umiyak ito. Para kay Jason, kalabisan na ang paalalang iyon. Girlfriend niya si Sofia, kaya natural lamang na aalagaan at poprotektahan niya ito nang hindi na kailangang ipaalala ng iba. Ngunit hindi laging nasa tabi ni Sofia si Jason. Nang makita ni Nestor na mag-isa siyang naglalakad, kahina-hinala niya itong sinundan hanggang sa isang liblib na lugar. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Sofia, dahilan upang matakot ito. Nagpanggap si Nestor na gusto lamang niyang humingi ng tawad kasama nina James at Hailey dahil ilang beses nilang inapi si Sofia. Gamit ang dahilan na iyon, matagumpay niya itong nadala sa research room ng kanilang department. Naupo si Sofia at naghintay, iniisip na paparating na ang dalawa, nang hindi niya alam na palihim siyang nilivestream ni Nestor. Gusto nitong sirain ang reputasyon niya upang makaganti kay Jason. Nakita ni James ang livestream at maging siya ay natakot sa sobrang tapang ng ginawa ni Nestor. Sakto namang napadaan si Jason at nakita sa kamera ni Nestor ang kanyang girlfriend. Nawalan siya ng kontrol at sumigaw para malaman ang address ng silid. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo papunta sa Business Administration Department. Sa loob ng silid, nakatanggap si Sofia ng tawag mula kay Jason. Gusto sana niyang sagutin, ngunit inagaw iyon ni Nestor. Nag-agawan sila. Natakot si Sofia at gustong umalis, ngunit marahas siyang hinawakan ito. Sinipa ni Jason ang pinto at pumasok. Mabilis siyang sumugod at sinuntok si Nestor. Susuntok pa sana siya muli nang biglang bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan kung kailan siya binubugbog. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya kayang manakit ng tuluyan ng ibang tao. Pinalampas niya si Nestor, ngunit hindi siya nito pinalampas. Nang aatakihin na sana ni Nestor si Jason, bigla siyang pinalipad ni Victoria sa isang suntok. Kasunod niya ang dalawang security guard na humuli kay Nestor. Ligtas sina Jason at Sofia, habang si Nestor naman ay haharap sa mahabang kaso sa korte. Nakarating si Victoria sa tamang oras dahil kay James na siyang nagbigay ng impormasyon. Mukhang nagbago na ang malaking lalaking ito, tinanggap si Victoria bilang senior at nakipaglaro pa ng tarot sa kanya. Hindi sinasadyang nakuha ni Victoria ang card na nagsasabing mamumukadkad ang kanyang love life. Kasabay nito, ginagamot ni Sofia ang sugat ni Jason. Humingi siya ng tawad dahil naging tanga siya at naniwala sa masamang tao kaya nasaktan si Jason. Hindi siya sinisi ni Jason. Pakiramdam niya dahil sa personal niyang alitan na ilagay sa panganib si Sofia. Habang pauwi, muling nakita ni Jason ang kanyang kuya. Gusto ni Jonathan na kapag inaapi si Jason, lumaban siya. Ngunit ayaw ni Jason. Noong bata siya, binubugbog siya ng kuya niya at wala siyang nagawa kundi tiisin yon. Kaya ngayon, ganoon din ang gagawin niya. Labis na nasaktan si Jonathan habang pinapanood ang pag-alis ng kapatid. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya maipahayag. Dahil nakita niya ang kanyang kuya, nagkaroon ng bangungot si Jason ng gabing iyon at hindi siya makatulog ng maayos. Mahigpit niyang niyakap ang unan habang nanginginig. Maya-maya, umuwi si Nathan. Narinig niya ang pag-ungol mula sa silid ni Jason. Nang pumasok siya, nakita niya itong nakaupong nakayuko sa sahig. Nag-alinlangan si Nathan habang iniabot ang kamay, ngunit sa huli, pinili pa rin niyang aliwin si Jason. Kinabukasan, masayang naghanda si Sofia ng damit para sa beach date nila ni Jason. Ngunit nang tawagan niya ito, ang natanggap niya ay paghingi ng tawad dahil kakanselahin ang lakad. Nag-alala si Sofia at pumunta sa bahay ni Jason. Nakita niya itong nakabaluktot sa kama. Gustong-gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit minsan na nitong sinabi na ayaw niyang masyadong ibahagi ang buhay niya. Kaya pinili niyang umalis. Nasaktan si Sofia dahil pakiramdam niya ay wala siyang magawa para sa boyfriend niya. Nang makita siyang umiiyak, labis na nag-alala si Kobe. Pilit niyang tinanong kung ano ang nangyari, ngunit hindi siya sumagot. Pakiramdam ni Kobe ay wala siyang silbi. Noong bata sila, nangako siya sa ina ni Sofia na poprotektahan niya ito. Ngunit ngayon, parang kinamumuhian na siya nito at hindi niya alam kung paano pa siya poprotektahan. Nalungkot siya at uminom ng beer hanggang sa malasing. Maya-maya, nakita niya si Victoria na nakaupo sa katabing bench. Lumakas ang loob niya at kinausap ito. Lumandi pa siya at hiningi ang phone number nito. Mabuti na lamang at hindi siya sinuntok ni Victoria. Kinabukasan ng umaga, mas maayos na si Jason. Nang sabihin sa kanya ni Nathan na pumunta si Sofia kahapon, agad siyang tumakbo sa school upang hanapin ito. Nang makita siya ni Sofia, tila ayaw nitong makipag-usap. Nagmamadaling humingi ng tawad si Jason.
Sinabi niyang hindi niya nagawang sumama kahapon dahil may nangyaring nagpatakot sa kanya at ayaw niyang makita ng mahal niya ang ganoon kahina niyang anyo. Agad na niyakap ni Sofia ang boyfriend niya upang aliwin ito. Sa semestreng iyon, nais ng guro na magdaos ng trip na may research topic tungkol sa youth. Ngunit ilang araw nang nakapaskil ang announcement at wala pa ring estudyanteng nagrerehistro. Habang nalulungkot ang guro at naglalakad kasama si Professor Scott, nakita ni Victoria ang announcement. Tinawagan niya si Sofia at niyayang sumama. Inimbita naman ni Sofia si Nagong ni Joe at Jason. Kinumbinsi ni Jason si Nathan na sumama at isinama rin ni Victoria si Kobe. Kaya anim silang humarap sa guro. Ibinigay ng guro kay Nathan ang kanyang bank card upang magkaroon sila ng kumpletong masayang lakad kasama ang grupo. Napilitang sumama si Professor Scott sa campfire game. Magiging masaya sana ang lahat kung hindi muling naalala ni Jason ang kanyang mapait na pagkabata. Sa larong pagtitiklop ng daliri, ang unang makakatiklop ng lahat ng daliri ang talo. Nang tanungin ni Kobe kung sinong lalaki ang may gusto sa isang babae roon, sabay-sabay na nagtupi ng daliri sina Kobe, Jason, at Nathan. Labis na nahiya si Nathan. Nalito siya at sinabing lumipat na sila sa susunod na laro. Ang susunod na laro ay ang pagsasabi ng lahat ng masasakit na bagay sa apoy upang ang apoy ang pumawi ng lungkot. Ang lungkot ng guro ay ang kanyang girlfriend na iniwan siya dahil sa malubhang sakit. Ang trauma naman ni Jason ay ang kanyang kuya. Noong siya ay binubugbog at puno ng sugat ang mukha, sinabi ng kuya niya na mula noon ay huwag na niyang kilalanin ang 2 taong iyon bilang mga magulang dahil hindi sila karapat-dapat. Pagkatapos noon, umalis si Jonathan. Ngayon lamang naalala ni Jason na noong oras na iyon, nagkulong ang kuya niya sa silid, umiiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa kanya. Lumapit si Nathan. Sinabi ni Jason na ang takot niya ngayon ay baka mali ang naalala niya. Hinikayat siya ni Nathan na hanapin ang katotohanan. Kaya noong mismong gabing iyon, sumakay si Jason ng taxi pabalik sa lungsod upang hanapin ang kanyang kuya. Ngayon, naalala na niya na ang palaging bumubugbog sa kanya ay hindi ang kuya niya kundi ang kanyang ama, si Michael. Hindi matanggap ni Jason na sa loob ng mahabang panahon, maling sinisi niya ang kanyang kuya. Sa unang pagkakataon, sinabi ni Jonathan, patawad. Siya rin ay biktima ng kanilang ama at kinailangang mabuhay ayon sa mga patakarang itinakda nito. Dahil doon, hindi niya alam kung paano mahalin ang kanyang nakababatang kapatid. Ang tanging nagawa niya noon ay sabihin kay Jason na huwag ituring ang impyernong iyon bilang pamilya. Tanging kapag nagawa ni Jonathan ng maayos ang hinihingi ng kanilang mga magulang ay saka hindi mabibigyan ng mas matinding pressure si Jason. Napaiyak si Jason at nagpasalamat sa kanyang kuya. Sa wakas, naunawaan niyang matagal na pala siyang pinoprotektahan ng sariling kapamilya. Sa huli, nagawa ng ngumiti ng magkapatid sa isa't isa. Ganoon ang kabataan. Kapag natanggal ang bigat sa puso, natural na nagiging mas magaan ang buhay. Ang kabataan ay ang paglalakbay kasama ang mabubuting guro na nagbibigay ng payong kayang baguhin ang paraan ng ating pamumuhay. Ito rin ay ang pakikinig at pagbabahagi ng tunay na mga kaibigan. Ito ay ang buong gabing pag-isip sa taong lihim mong minamahal habang tinatanong sa sarili kung ikaw ba ang babaeng gusto niya. Ito rin ay ang pag-aalala sa taong mahal mo, ngunit hindi ka makapagtanong dahil natatakot kang makaabala. Sa kanilang pagsasama sa isang bahay, unti-unting nahawa si Nathan sa pagiging maarte ni Jason. Determinado si Jason na turuan siyang mahalin pa ang sarili niya. Pagdating ni Jason sa school, malungkot pa rin si Sofia dahil pakiramdam niya ay wala siyang maibahagi o maitulong sa boyfriend niya. Humingi ng tawad si Jason dahil pinapag-alala niya ito. Sinabi rin niya na gumanda na ang relasyon nila ng kanyang kuya. Para bang nagsisimula ng lumiwanag muli ang buhay niya. Sa klase ni Professor Scott, salita na pinuri ni na Jason at Sofia ang mabubuting katangian ni Nathan hanggang sa tila umabot iyon sa langit. Dahil doon, pati si Professor Scott ay gustong makipagkilala kay Nathan, dahilan upang mahiya siya at hindi malaman ang sasabihin. Sa klase naman ng guro, kusang nakipagbati sina James at Nestor kay Jason. Hindi rin naman mapagtanim ng galit si Jason. Nang makita niya si Sofia, nagawa niyang umiti at pakawalan ang nakaraan. Pagkatapos ng klase, sabay-sabay silang tatlo umuwi. Muling hinanap ni Gong Mijo si Nathan. Gusto niyang malaman kung si Victoria ba ang babaeng gusto nito. Hindi nagsalita si Nathan, ngunit malinaw na nakasulat sa mukha niya ang sagot. Kaya nagpa siya si Gong Mijo na tuluyan na siyang susuko. Bago yon, gusto niyang malaman ni Nathan kung bakit niya ito nagustuhan. Nagustuhan niya ito dahil noong araw na yon sa convenience store, hindi nito pinansin ang kahabag-habag at masakit niyang kalagayan. Dahil doon, nakaramdam siya ng kapanatagan habang nasa tabi niya ito. Matapos sabihin ng lahat, ibinigay ni Gong Mijo ang portrait na iginuhit niya bilang paalam. Bumalik naman tayo kina Jason at Sofia. Balak ni Sofia na kumain sa bahay ni Jason, ngunit pagdating pa lang nila sa harap ng pinto, nakasalubong nila ang ina ni Jason, si Julia. Malinaw na hindi niya nagustuhan ang babaeng kasama ng kanyang anak. Napilitan si Jason na humingi ng tawad kay Sofia at pinauwi muna siya habang siya naman ay umakyat kasama ang ina. Alam niyang hinahanap siya ng babaeng ito dahil pagod ito at kailangan ng taong pagbubuntungan ng galit. Ngunit hindi nito alam na hindi na kailangan ni Jason ang isang ina tulad niya. Nawalan ng kontrol si Julia at sinabi ang tunay niyang pakay. Hinahanap niya ang panganay niyang anak. Ilang araw na raw siyang hindi makontak si Jonathan. Sumigaw si Jason at sinabing huwag niyang guluhin ang kanyang kuya. Lalo itong nagalit. Napansin ni Jason ang mga pasa sa braso ng kanyang ina na dulot ng pananakit ng kanyang asawa. Ngunit ang tanging pakiusap nito ay huwag sabihin kahit kanino ang tungkol doon bago siya umalis.
Tinawagan ni Jason ang kanyang kuya. Matagal nang alam ni Jonathan na sinasaktan ang kanilang ina, ngunit hindi niya ito matulungan dahil iyon ang buhay na pinili nito. Ngayon, mayroon na si Jason ng Nathan. Hindi na niya kailangang itago ang lahat ng bigat sa kanyang puso at tiisin ito ng mag-isa dahil mayroon na siyang mapagsasabihan. Sa alaala ni Nathan, ang kanyang ama ay isang lalaking kayang protektahan ang lipunan, ngunit hindi ang sariling pamilya. Namatay ito habang nasa tungkulin, dahilan upang bumagsak sa hirap ang kanilang pamilya. Siya at ang kanyang kapatid ay kailangang salitan sa paghinto sa pag-aaral upang mabuhay. Samantala, ang ama ni Jason ay isang abusadong lalaki sa loob ng pamilya. Isa siyang patriarkal na taong gustong lahat ay kumilos ayon sa kagustuhan niya. Ngunit ang pinagsisisihan ni Jason ay maling sinisi niya ang kanyang kuya. Ang ipinagmamalaki ng abusadong ama ay ang paghubog niya sa panganay niyang anak upang maging matagumpay. Nang marinig niya mula sa driver ang kalagayan ng bunso niyang anak, inutusan niya itong bantayan ng mabuti si Jason. Ngunit nang makita ng driver si Jonathan, hindi na siya nangahas na sundan si Jason. Bumalik tayo kay Victoria. Masyado siyang inosente para malaman na siya ang gusto ni Nathan, kaya inakala pa niyang nagde-date na sina Nathan at Gong Mijo. Wala siyang ibang magawa kundi magtapat ng saloobin kay Professor Scott. Pinalakas ni Professor Scott ang loob ni Victoria at sinabing dapat siyang magtapat sa lalaking iyon. Dahil sa encouragement, mabilis siyang tumakbo upang hanapin si Nathan. Ngunit nang makita niya ito, ang nagawa lamang niya ay yayain itong tumakbo. Sa kabilang banda, hindi lamang si Jason ang may problema sa ina. Si Sofia ay mayroon ding trauma tungkol sa inang iniwan siya noong 8 taong gulang siya. Noong araw na yon, bigla siyang tinawagan ng kanyang ina at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Hinawakan ni Jason ang kamay ni Sofia. Gusto niyang pareho nilang bitawan ang sakit ng nakaraan at bumuo ng bagong kaligayahan para sa kanilang dalawa. Isang magaan na halik ang naging paunang deposito para sa kanilang hinaharap na kaligayahan. Pagkatapos, niyaya niya itong umuwi sa bahay niya upang mag-ihaw ng karne. Nang makita ni Nathan ang masaganang pagkain sa mesa, agad na naman siyang nagsimulang kalkulahin ang gastos. Pakiramdam niya, matapos kainin ang hapunang iyon, baka hindi na siya makatunaw dahil sa sobrang mahal. Matapos mapalakas ang loob, sa wakas ay nagkaroon ng lakas si Sofia na puntahan ang kanyang ina. Sa totoo lang, hindi niya ito kinamumuhian. Alam niyang umalis ito dahil nasaktan din ito. Sa huli, parehong nagsabi ng patawad ang mag-ina. Isang salitang iyon lamang ay sapat na upang mapawi ang matagal na sugat sa puso. Pagkatapos ng lahat, bumalik si Sofia sa mga bisig ni Jason. Marahil dumating sila sa buhay ng isa't isa upang pagalingin ang sugat ng isa't isa. Magkahawa kamay silang pumunta sa susunod na klase, ngunit bigla silang hinarang ng driver. Sinunod nito ang utos ng chairman na kunin si Jason at pauwiin siya. Wala nang nagawa si Jason kundi bitiwan ang kamay ni Sofia. Pumunta si Sofia upang magtrabaho bilang sekretary ni Jonathan. Hindi sinasadya, nasabi niya rito na kinuha si Jason ng driver. Natakot si Jonathan at agad na iniwan ang trabaho upang umuwi. Hindi tumigil sa pagbalik sa isip niya ang alaala noong bata pa sila. Noon, hawak niya ang ebidensya ng pananakit ng kanilang ama kay Jason at ginamit iyon upang pagbantaan ito na huwag nang saktan ang kanyang kapatid. Susundin niya ang lahat ng utos ng ama at magiging perpektong anak basta hayaan lamang nitong matahimik si Jason. Sa oras na yon, hinaharap ni Jason ang demonyong ama. Pinanood nito ang video kung saan binubugbog si Jason, ngunit sa halip na mag-alala, pinagalitan pa siya dahil nadadamay ang career ni Jonathan bilang propesor. Inutusan niya si Jason na mula bukas ay lumipat na pabalik sa bahay upang mas madali siyang kontrolin. Tumanggi si Jason. Kaya tumayo ang kanyang ama at tinakot siya, pinapapasok sa punishment room. Sinubukan ni Jonathan na magmaneho ng pinakamabilis hanggat kaya niya. Samantala, nanginginig si Jason habang dahan-dahang naglalakad hanggang sa hawakan siya ng ama sa ulo at itulak papasok. Tinupi ng ama ang manggas niya at nagsimulang magbasag ng mga gamit, ibinubuhos ang galit kay Jason. Pagdating ni Jonathan sa bahay, desperado siyang sumigaw at kumatok sa pinto. Nang masipa niya ito pabukas, nakita niya ang ama nilang itinaas ang tropeo at handang ihagis iyon sa nakababatang kapatid. Tinitigan ni Jonathan ang kanilang ama dahilan upang matakot ito. Pinalabas niya si Jason pagkatapos ay hinawakan sa leg ang ama. Ibinenta niya ang sarili niyang buhay sa lalaking ito kapalit ng kapayapaan ng kapatid, ngunit sinira nito ang pangako. Inihagis niya ang ama sa mesa at muntik nang tapusin ang lahat. Dumating ang ina at desperadong kumatok sa pinto. Naalala ni Jason na noong bata siya, tuwing nagkukulong ang kuya niya sa silid, nag-aalala ng sobra ang kanilang ina at hindi man lang pinapansin ang kanyang presensya. Hanggang ngayon, tila ganoon pa rin. Nagmadali ang ina na tumawag ng tulong para kay Jonathan. Samantala, hindi makontak ni Sofia si Jason, kaya tinawagan niya si Nathan, ngunit wala rin itong alam sa sitwasyon niya. Sa oras na yon, naihatid na ni Jonathan si Jason pabalik sa apartment. Nagpasya siyang wasakin ang imahe ng kanilang ama bilang isang public official at ilantad ang lahat ng kasalanan nito. Ang pinakapinagsisisihan niya ay hindi niya naprotektahan ang kanyang kapatid. Nangako si Jason na mula ngayon ay mamumuhay siya ng mabuti. Kaya hiniling niyang gawin ng kuya niya ang gusto nitong gawin, mahalin ang babaeng gusto niya at lumaya sa nakaraan na ipinilit sa kanya. Sinubukan ni Jason na maging matatag habang pinapaalis ang kuya niya. Ngunit pagpasok niya sa bahay, humagulgol siya tulad ng isang bata. Walang alam gawin si Nathan kundi yakapin si Jason. Ilang araw na nagkulong si Jason sa bahay. Walang natanggap na tawag si Sofia mula sa kanya. Kahit sabik siyang tumawag, hindi niya magawa. Sa klase, pakiramdam niya ay wala siyang laman.
Pagkatapos ng klase, kusang hinintay ni Nathan si Sofia upang sabay silang umuwi. Natatakot siyang malungkot ito nang wala si Jason. Ngunit paglabas nila, lumitaw si Jason. Lumapit siya at mahigpit na niyakap si Sofia, sinasabi kung gaano niya ito na-miss sa mga nagdaang araw. Naunawaan ni Sofia ang sitwasyon at hindi sinisi ang kanyang boyfriend. Sabay nilang inilabas ni Nathan ang notes na isinulat nila para kay Jason. Pinapili ni Sofia si Jason kung sa kanya o kay Nathan ito kukuha. Umiling si Jason dahil hindi niya kayang pumili. Kaya kinuha niya ang dalawang notebook. Nakatanggap si Sofia ng tawag mula kay Jonathan. Habang hinihintay siya, umupo sina Jason at Nathan sa bench upang mag-usap. Hindi nahihiya si Jason na umiyak siya sa harap ni Nathan dahil ilang beses na rin niyang nakita itong umiyak. Pareho nilang naramdaman na maswerte silang nakilala nila ang isa't isa. Dahil sa isa't isa, nagbago ang paraan ng pagtingin nila sa mga relasyon. Nang muling makita ni Jason si Nestor, gusto niyang siya mismo ang humarap dito. Matapos madala sa police station, malaki na ang ipinagbago ni Nestor. Taos-puso siyang humingi ng tawad kay Jason at sinabing balak niyang huminto sa pag-aaral dahil wala na siyang mukhang ihaharap sa iba. Pinatawad siya ni Jason at pinayuhang maging seryoso sa buhay. Hindi dapat basta-basta sabihin na titigil siya sa pag-aaral. Dapat siyang manatili sa school at magpatuloy kasama ng lahat. Naantig si Nestor hanggang sa maiyak. Natapos na ang personal na alitan nila. Bumalik si Nestor sa tabi ni James at magkasama silang pumasok sa klase. Sa harap ng buong klase, humingi ng tawad si Nestor kay Sofia. Lumuhod pa siya at sumigaw ng malakas upang ipakita ang kanyang tunay na pagsisisi. Nahihiyang tumakbo si Sofia pababa upang takpan ang bibig ni Nestor habang sinasabing matagal na niya itong napatawad. Malapit nang matapos ang semester, kaya nagbigay ang guro ng bagong group project sa klase. Mananatili pa rin ang dating hati ng grupo. Pagkatapos ng klase, gusto ni Nathan na mag-meeting sila upang pag-usapan ang topic. Ngunit biglang sinabi ni Nestor na gusto niyang gumastos mula sa sarili niyang bulsa para ilibre ang lahat ng pagkain bilang paghingi ng tawad kay Sofia. Dahil nakita nilang taos-puso siya, pumayag si Sofia at wala na ring tumutol. Pagdating nila sa lugar, nadala si Nathan sa init at saya ng samahan ng lahat. Kakaiba talaga ang mga relasyon. Ang mga taong dating nagkakagalit ay maaari palang muling magtawanan ng masaya. Kinabukasan sa school, muling nakita ni Nathan si Victoria. Pahaging niyang binanggit ang lalaking makaka-blind date niya para subukin ang damdamin nito, ngunit hindi niya inaasahang hihikayatin pa siya ni Nathan na tumuloy. Labis itong ikinainis ni Victoria. Hinahanap niya si Kobe upang maglabas ng sama ng loob. Pareho silang hindi mabitawan ang taong palihim nilang minamahal, kaya nagpa siya silang tatawag sa isa't isa tuwing pinakakawawa at pinakalungkot ang pakiramdam nila. Samantala, ang naging wakas ng patriarkal na ama ni Jason ay ang mailantad sa pahayagan. Nawala sa kanya ang career at pamilya. Ngayon, tuwing umuwi siya, wala na siyang asawa o mga anak sa tabi niya. Ang perpektong imahe ng huwarang pamilyang itinayo niya ay gumuho sa isang iglap at hindi niya yon matanggap. Bumagsak siya, nagpakalasing at may galit na itsurang hinanap ang bunso niyang anak. Nanigas sa takot si Jason. Ngunit sa huli, hindi niya napigilang sumigaw na ang lahat ng nangyari ay kasalanan ng kanyang ama. Susubukan sana siyang saktan ng ama, ngunit pinigilan siya ni Jason. Ang dating mahiyain at takot na si Jason ay wala na. Ang Jason ngayon ay ang pinakamalakas na bersyon ng kanyang sarili. Sa gitna ng galit, unti-unting napagtanto ng kanyang ama ang sariling pagkakamali. Bumalik ito upang hanapin ang panganay niyang anak. Sinabi niyang ang marangyang buhay na mayroon sila ngayon ay ipinagpalit niya sa sariling buhay, kaya gusto niyang protektahan iyon. Sinabi ni Jonathan sa kanyang ama na ang tinatawag nitong pagmamahal ay hindi pag-ibig, kundi pagiging makasarili. Sinubukan nitong yakapin at angkinin ang lahat hanggang sa sumabog iyon sa kanyang mga kamay. At ang katotohanan ngayon ay nawala na sa kanya ang lahat. Bumalik tayo sa buhay sa campus. Na-miss na naman ni Victoria si Nathan, kaya gusto niyang tawagan si Kobe upang maglabas ng sama ng loob. Ngunit hindi niya ito makontak dahil sa kabilang linya, tinatawagan din siya ni Kobe. Kaya bumalik na lamang siya sa dormitoryo at uminom ng beer kasama si Sofia. Totoong nakakapagod ang one-sided love. Sa kabilang banda, nagsimulang ilipat ng guro ang atensyon niya sa teaching assistant dahilan upang makaramdam ng kaunting selos si Professor Scott. Samantala, napakapositibo ng pagbabago ni Nestor. Hindi lamang niya pinapansin at inaalagaan si Sofia, tinanggihan pa niya ang baon at pera mula kay Hailey. Malapit na ang araw ng group presentation. Nang makita ni Nathan na napaka-creative ng ibang grupo, natakot siyang baka hindi manguna ang grupo nila. Iminungkahi ni Jason na para mas maging memorable ang presentation nila, dapat silang kumuha ng isang sikat na tao sa school. Ang napili niya ay ang senior na si Kim mula sa Journalism Department. Para kay Nathan, ang topic na Youth in Campus Life ay masyadong karaniwan at hindi makaka-impress sa guro. Ngunit para kay Jason, tiyak na magiging masigla at kapansin-pansin ang presentation na yon. Hindi sila nagkasundo kaya hindi pa rin nakabuo ng final decision ang grupo. Dahil sa pagtatalo nila noong umaga, naging awkward ang dalawa nang umuwi sila sa isang bahay. Pareho silang gustong makipagbati, ngunit nang magkaharap sila, mabilis na tumakbo si Nathan papunta sa banyo. Nagpa siya si Jason na makipagbati sa pamamagitan ng pagluluto ng isang masarap na pot ng tteokbokki, kaya napilitan si Nathan na isantabi ang pride at maupo upang kumain. Ngunit hindi pa man sila nakakapagsabi ng magagandang salita sa isa't isa, nagtalo na naman sila tungkol sa presentation. Magdamag silang nagtalo hanggang kinabukasan, kaya nang pumasok sila sa school, hirap na hirap si Sofia na pumagitna.
Habang hindi niya alam ang gagawin, mabuti na lamang at nakatanggap si Nathan ng tawag at nauna siyang umalis. Si Noah pala ang naghahanap sa kuya niya. Ibinalik niya kay Nathan ang diary ng kanilang ama at kinumbinsi siyang malaki na siya at kaya na niyang magtrabaho upang bayaran ang sariling tuition. Kaya nais niyang ipagpatuloy ng kuya niya ang pangarap nitong maging pulis, ang pangarap na minsan nitong sinabi sa kanilang ama. Habang tinitingnan ni Nathan ang diary, naalala niya noong pumasok siya sa middle school. Kinuhanan siya ng litrato ng kanyang ama habang nakasuot ng police uniform at hanggang ngayon ay naroon pa rin ang larawan sa diary nito. Kasabay nito, nakatanggap din si Jason ng tawag mula sa kanyang ama. Sinabi niya kay Sofia na mauna na ito. Pagkatapos ng tawag, naging balisa ang mukha ni Jason. Nang muling makita niya si Nathan, gusto niyang makipag-usap, ngunit hindi pumayag si Nathan dahil malapit na ang group meeting. Kaya itinago muna ni Jason ang mga salitang gusto niyang sabihin. Sa meeting na ito, hindi na ipinagpatuloy ni Jason ang pakikipagtalo kay Nathan. Sa halip, pinagsama niya ang mga ideya nilang dalawa. Pinapagsalita niya ang bawat miyembro tungkol sa kanilang kabataan, kabilang ang masasaya at madidilim na bahagi nito. Si Nathan ang unang nagbukas ng kwento, pagkatapos ay si James, kasunod si Nestor. Nagbahagi rin si Sofia ng kanyang kwento, at napilitan si Hailey na bitawan ang kanyang imahe at sabihin ang sarili niyang paghihirap. Sa huli, lahat ay tumingin kay Jason. Siya ang taong laging nagtatago ng nakaraan at ayaw ipaalam ito sa iba. Ngunit sa pagkakataong ito, gusto ni Jason na ilabas ang lahat ng laman ng kanyang puso. Ikinuwento niya ang nakaraan niyang puno ng pananakit mula sa kanyang ama at ang pagkabata niyang hindi kinilala ng sariling pamilya. Ngunit sa kabila nito, naging maswerte siya dahil natagpuan niya ang mga tunay na kaibigan, isang gantimpala sa pagiging mas matatag niya. Nagpasya si Nathan na siya na ang magsusulat ng report para kay Jason, ngunit gusto ni Jason na siya mismo ang sumulat. Kaya buong gabi silang nag-agawan sa computer. Sa wakas, kinabukasan, natapos nila ang report at nasiyahan ng lahat. Nagpasya ang grupo na gawing mas malaki ang proyekto. Sa halip na simpleng presentation, gagawa sila ng isang youth film. Si Senior Kim ang magiging representasyon ng maliwanag na kabataan. Habang nagtutulungan sila, hindi nila sinasadyang makalikha ng isang magandang tagpo ng malapit at tunay na pagkakaibigan. Kinabukasan, si Jason ang kumatawan sa grupo upang mag-present tungkol sa youth at sa liwanag at dilim na nasa bawat estudyante. Napansin ni Nathan na ang karakter na ginampanan ni Senior Kim kasama ni Jason ay isang babaeng bersyon niya. Ipinakita nito na unti-unti nang naukit ang alaala niya sa puso ni Jason. Sa mga sandali ng sakit at kahinaan, pareho silang nagsamahan. Nagdala si Nathan ng init sa batang kulang sa pagmamahal, habang tinulungan naman ni Jason ang isang taong tila manhid na muling maramdaman ang emosyon. Ang pagiging totoo ng presentation ay tumama sa puso ng mga kaklase at ng guro. Hindi nakalimutan ni Sofia na ipakita ang behind the scenes kung saan tumulong din sina Hailey, James, at Nestor. Gusto niyang makita ng guro na nagsikap ang buong grupo, kaya karapat-dapat silang lahat sa mataas na marka. Matagumpay na nakuha ng grupo ang unang gantimpala para sa presentation. Bumalik naman tayo kay Professor Scott. Nagpasya siyang tanggalin sa trabaho ang mapanlinlang na taong nagnakaw ng materials ni Sofia. Pagkatapos, hinanap niya ang teaching assistant upang batiin ito sa nalalapit nitong kasal. Inakala ni Professor Scott na ang pakakasalan nito ay ang guro, kaya medyo nasaktan siya. Pinuntahan niya ang guro upang kausapin sa huling pagkakataon. Sinabi niyang hinabol siya nito noon at napakilig siya, ngunit hindi niya nagawang sunggaban ang pagkakataon. Naguluhan ang guro nang marinig iyon dahil hanggang ngayon ay nililigawan pa rin niya si Professor Scott. Nang marinig iyon, biglang sumigla si Professor Scott at siya mismo ang nagyaya sa guro na mag-dinner. Nagtipon-tipon din ang magkakaibigan upang kumain at ipagdiwang ang matagumpay nilang presentation. Doon, sinabi ni Nathan ang tunay niyang nararamdaman. Matagal na niyang itinuturing si Jason bilang nakababatang kapatid. Tuwing umaga, ginising niya ito upang hindi mahuli sa klase. Kahit pagod siya, naglilinis siya ng bahay para rito. Sa daan papuntang school, pinapaalalahanan pa niya itong mag-aral ng mabuti upang makakuha ng mataas na marka. Doon lamang kinilala ng lahat na mayroon ding emosyon si Nathan. Pagkatapos malasing, isa-isa nilang inilabas ang laman ng puso nila. Nang pauwi na si Sofia, nakasalubong niya si Kobe. Pumunta ito upang magpaalam sa kanya bago pumasok sa military service. Sa unang pagkakataon, ipinakita ni Kobe kay Sofia ang mahina niyang bahagi. Sa totoo lang, matagal na rin niyang gustong makipagbati kay Kobe. Mahigpit silang nagyakap sa huling pagkakataon. Nagbilang si Kobe hanggang 3 pagkatapos ay tumakbo palayo upang itago ang kanyang luha. Sa kabilang banda, inipon din ni Victoria ang lakas ng loob upang aminin matagal na niyang gusto si Nathan. Hindi lamang siya nakapagtapat noon, kaya ngayon ay nawala na ang pagkakataon. Kaya mula ngayon, magiging pinakamabuti niyang kaibigan na lamang siya. Pagkatapos, tumakbo si Victoria kasama si Kobe sa paligid ng field upang ilabas ang lungkot ng pagbitaw sa taong matagal nilang minahal ng palihim. Samantala, umuwi si Nathan kasama si Jason. Noong gabing iyon, muli silang naupo at nag-usap. Sa unang pagkakataon, sinabi ni Nathan ang plano niya, pagkatapos ng summer break, dadalhin niya ang kanyang ina doon upang tumira kasama niya. Bahagyang nalungkot si Jason dahil hindi na niya makakasama sa bahay si Nathan. Ngunit sa ilang biro lamang ni Nathan, muli siyang napatawa. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsimula ang bagong semester. Magkaklase pa rin sina Jason at Nathan, ngunit sa pagkakataong ito, si Nathan naman ang nakatapon ng kape sa sapatos ni Jason. Ginaya ni Jason ang pagiging masungit ni Nathan noong unang pagkikita nila. Nang bumalik si Sofia dala ang kape, saka lamang tumigil ang dalawa sa pag-arte.
Pagkatapos ng klase, kusang iniwan ni Nathan ang isang bote ng vitamins sa tabi ng mesa ni Victoria. Ang buhay ay parang bilog na umiikot at bumabalik sa pinanggalingan. Ang damdamin ng kabataan ay payak, tulad ng hanging tagsibol na dumaraan at dala ang amoy ng buhok ng isang tao. Sa panahon ng pagiging estudyante, maaari kang maging kahit sino, maging ang taong kakaiba sa paningin ng iba. Ngunit ang ngiti sa iyong labi ang palaging pinakamagandang filter ng kabataan. Huwag mong itago ang sarili mo. Kumonekta ka sa mabubuting kaibigan. Ito ang magandang kwento ng kabataan ni Jason, Sofia, at Nathan. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.